Welcome back na naman mga bossing, medyo wala pa ang bagong update ng Global Freeze manga with pictures, kaya ituloy na lang muna natin ang novel ng kumpletong kasunod na version ng Global Freeze novel sa Tagalog version, hanggang mag-umpisa na ang bagong era kung saan maglalabasan na ang mga epsilon. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-like, comment and subscribe dahil malaking bagay ito sa aking channel, dahil kailangan ko na mabuhay sa sariling sikap ng hindi nanghihingi at namamalimos ng pagmamahal sa iba. Umpisahan na natin. Ang lahat ng ito ay dapat na pinlano ni Gao Changkong. Kahit na mas malalim ang iniisip, halos tiyak na ang buong pangyayari sa lunar eclipse ay plano ni Gao Changkong. Napakasuklam. Hindi ako makakaalis dito. Panay ang pagkakaupo ni Zhu Zeng na may matalim na mga mata at pinag-cruise ang kanyang mga kamay sa mesa. Ako ang Commander-in-Chief ng Jiangnan Region. Hindi ko dapat ibigay ang command center sa mga traidor. Nanatiling kalmado si Zhu Zeng sa harap ng panganib at mabilis na sinuri ang lakas ng pakikipaglaban sa pagitan ng kaaway at ating sarili. Bagamat naalis na ang dalawang pangunahing puwersa, hindi na sila makakabalik sa maikling panahon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang Blizzard City ay walang kakayahan sa pagtatanggol. May mga makapangyarihang estranghero sa 300,000 permanenteng tropa ng depensa at mga armadong departamento sa lahat ng antas. Kasama ang bantay sa likod niya, si Sun Luxuan, at ang kanyang sekretarya na si Lan Xincheng, sila rin ay mga master sa Alien Field. Dito, makipag-away ka kay Gao Changkong. Kasabay nito ang panibagong tanong sa kanyang isipan. Bakit nakipagsabuatan si Gao Changkong, na dating pambansang bayani sa palakasan, sa Neon Ronin at ipinagkanulo ang rehiyon ng Jiangnan? Nag-aalalang hinimok ni Lan Xincheng, ngunit ang iyong kaligtasan sa buhay ang pinakamahalaga. Kung may mangyari sa'yo, ano ang mangyayari sa buong Blizzard City? Ano ang mangyayari sa Jiangnan Region? Git ni Zhu Zeng takasan. Saan ako makakatakas? Wala akong pupuntahan, nandito lang ako para tingnan kung ano ang magagawa nila sa akin. Puno ng pagkabalisa ang mukha ni Lan Xincheng at wala siyang ibang magagawa kundi sumigaw, pumasok sa first level alert state. Dapat tayong mag-ingat laban dito kahit anong mangyari. Hindi natin sila dapat hayaang pumunta rito. Ang balita ng paghihimagsik ng Samsara Team ay agad na kumalat sa buong armadong departamento ng Blizzard City at sa mga tainga ng malalaking organisasyon. Hindi alam ng mga ordinaryong tao ang mga pagbabago dito. Ito ay para patatagin ang puso ng mga tao. Sa ilang sandali, lumakas ang amoy ng pulbura sa hangin ng Blizzard City. Ang mga tropa ng Yanyon, mga puwersa ng depensa, at mga pribadong sundalo mula sa ilang malalaking puwersa ay nagsimulang sumugod sa command center. Talagang hindi nila kayang tiisin si Gao Changkong na patayin si Zhu Zeng. Dahil kapag namatay si Zhu Zeng, tinatanggal ito na babagsak ang order na pinaghirapan ng buong Blizzard City na itatag. Bukod sa kanila, nakatanggap din ng balita ang Tengu Team at Yan Yunwei sa pangunguna ni Tu Yunli na daan-daang kilometro ang layo. Nanlaki ang mga mata ni Tu Yunli sa galit. Katatapos lang niyang makitungo kay Jidao Demon, ngunit siya at ang kanyang mga piling tao ay nawalan din ng maraming enerhiya. Higit pa rito, malayo ang distansya at aabutin ng ilang oras upang makabalik kahit ngayon. Ngunit sinabi pa rin niya ng walang pag-aalinlangan, lahat ay nagtipon at bumalik kaagad sa Blizzard City upang sugpuin ang rebelyon. Mabilis na sumakay sa helicopter ang mga tao ni Yan Yunwei at sumugod patungo sa Blizzard City. Matapos marinig ni Zhang Yi ang balita, bumulong na lang siya sa sarili, nahulaan ko ba talaga? Siya ay nagkaroon ng mga aksidente, ngunit hindi marami. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, nakita niya ang napakaraming bagay tulad ng kalikasan ng tao. Ang pagkakanulo ay naging pamantayan, walang nakakagulat, lahat ay sinusubukan lamang na i-maximize ang kanilang sariling mga interes. Ngunit kailangan niyang isaalang-alang ang isang problema. Ano ang naging epekto sa kanya ng pangyayaring ito? Matapos makuha ang kakanyahan ng Phoenix Inner, ang kanyang kapangyarihan ay naibalik at siya ay naging mas malakas. Pero ramdam niya na may hangganan pa rin na hindi nalalampasan. Ang mga miyembro ng pangkat ng Tengu sa pinangyarihan ay nababalisa na. Anong dapat kong gawin? Hindi ko inaasahan na magre-rebelde si Gao Changkong at ang iba pa. Sa hindi inaasahan, akala ko sa simula ay isang pangit lang na tulad mo ang magre-rebelde, pero hindi ko inaasahan na magre-rebelde din pala ang isang tulad ni Gao Changkong na may makapal na kilay at malalaking mata. Ano ang ginawa niya para dito, at gaano kalaki ang benepisyong ibinigay sa kanya ng Nyonman?
Si Baili Changqing ay pisikal at mental na pagod sa oras na ito, at ang No-5 compound ay nag-iwan sa kanya ng kaunting lakas upang kumilos. Ang dating malakas na lalaki ay kasing payat na ng isang mummy na umagos ang lahat ng dugo. Ngunit kinalagkad pa rin niya ang kanyang katawan kay Zhang Yi. Captain, bumalik na tayo. Hindi pwedeng magkaroon ng gulo sa Blizzard City. Kung magulo ang Blizzard City, matatapos na ang buong Jiangnan region. Tiningnan siya ni Zhang Yi ng malalim ngunit walang sinabi. Dahil hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Gao Changkong. Ano ang ibig sabihin ng tinatawag na rebelyon? Sa hindi inaasahan, akala ko sa simula ay isang pangit lang na tulad mo ang magre-rebelde, pero hindi ko inaasahan na magre-rebelde din pala ang isang tulad ni Gao Changkong na may makapal na kilay at malalaking mata. Ano ang ginawa niya para dito, at gaano kalaki ang benepisyong ibinigay sa kanya ng Nyonman? Si Baili Changqing ay pisikal at mental na pagod sa oras na ito, at ang No-5 compound ay nag-iwan sa kanya ng kaunting lakas upang kumilos. Ang dating malakas na lalaki ay kasing payat na ng isang mummy na umagos ang lahat ng dugo. Ngunit kinalagkad pa rin niya ang kanyang katawan kay Zhang Yi. Captain, bumalik na tayo. Hindi pwedeng magkaroon ng gulo sa Blizzard City. Kung magulo ang Blizzard City, matatapos na ang buong Jiangnan region. Tiningnan siya ni Zhang Yi ng malalim ngunit walang sinabi. Dahil hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Gao Changkong. Ano ang ibig sabihin ng tinatawag na rebelyon? Ito ay madaling pag-aralan. Hindi gagawa ng walang kwentang bagay si Gao Changkong. Sa lakas ng Samsara team, magagawa nila ang anumang gusto nila sa Blizzard City na walang laman na mga depensa, ngunit hinding-hindi nila sisirain ang Blizzard City. Ang pinakamaraming magagawa nito ay pumatay ng tao. Magiging Zhu Zeng ba ang taong iyon? Gayunpaman, kung mamatay si Zhu Zeng, hahakbang pa rin sina Zhang San, Li, Siwang at Ermazi. Walang kakulangan ng mga taong may kakayahan sa Blizzard City. Masasabing may mga elite sa lahat ng dako. Sa pagharap sa mga personal na gwardiya ni Zhu Zeng, si Gao Changkong ay hindi nangahas na maging pabaya. Ngunit wala siyang balak na kumilos. Sa halip, ang deputy captain sa tabi niya, si Jie Yoshen, ay humakbang pasulong. Son, hayaan mo akong matutunan ang iyong mga kasanayan. Sumimangot si Sun Luxuan at malamig na sinabi, ikaw. Haha, kahit gaano ako kasama, hindi ako vice captain na pwedeng manggulo sa aki. Sinusubukan mo bang gamitin ang sarili mong buhay para maantala ako? Nakangiting naglakad si Gao Changkong at inilagay ang kamay sa balikat ni Jie Yoshen. Son, huwag mo siyang maliitin. Posibleng may ibibigay siyang sorpresa sa'yo. Dapat mong malaman na ang aking kakayahan ay, ang kamatayan ay reincarnation. Kaya maaari kong gamitin ang aking kakayahan ng paulit-ulit upang magsagawa ng mga pagbabawas sa panahon ng reincarnation. Nakangiting tanong ni Gao Changkong, hulaan mo kung gaano na ako katagal naghahanda para sa araw na ito. May maingat na tingin sa mga mata ni Sun Luxuan. Anong gusto mong sabihin? Nagpatuloy si Gao Changkong, syempre alam ko na may isang taong katulad mo sa tabi ni Zhu Zeng. Kaya't paulit-ulit kitang hinuha at inaway. Nalaman ko na ang kakayahan mo. Tumingin siya kay Jie Yoshen sa tabi niya na may pagmamalaki. At siya ang inihanda ko partikular para sa'yo. Biglang lumubog ang puso ni Sun Luxuan. Siyempre alam niya kung ano ang kaya ni Gao Changkong. Kung ang gayong tao ay gumugugol ng isang malaking halaga ng oras at enerhiya sa pagpaplano ng isang bagay, walang sinuman ang maaaring magbantay laban dito. Dahil maaari siyang magkaroon ng hindi mabilang na mga pagkakataon na mabigo at pagkatapos ay magsimulang muli. Ngunit ang kanyang kalaban ay nagkaroon lamang ng isang pagkakataon. Kung matalo ka, patay ka talaga. Hindi mo talaga akalain na matatalo mo ako dito, di ba? Ang Sun Luxuan ay hindi ginulo ni Gao Changkong. Bilang isang nangungunang malakas na tao, ang determinasyon ang pinakapangunahing etika. There's no need to beat you. Kailangan lang kitang pigilan. Nakangiting sabi ni Gao Changkong. Kinalagkad na ni Jie Yoshen ang kanyang malaking mahabang espada at mabilis na sumugod patungo sa Sun Luxuan. Ang mga itim na sinulid sa mga kamay ni Sun Luxuan ay naging mas marahas. Halika, gusto kong makita kung may kakayahan kang pigilan ako. Naglaslas si Jie Yoshen gamit ang kanyang espada, at isang nakasisilaw na berdeng ilaw ang bumungad sa buong sahig. Makalipas ang ilang segundo, nawala ang berdeng ilaw sa lugar. Ngunit pareho sina Yoshen at Sun Luxuan, na nag-aalay ng mga sakripisyo, ay nawala.
Biglang naramdaman ni Sun Luxuan na nagbago ang espasyo sa paligid niya. Ito ay isang berdeng espasyo na napapalibutan ng mga berde at hindi nakikitang mga bagay. Siya lang at si Jaeyoshen ang nasa espasyong ito. Itinaas ni Jaeyoshen ang higanting espada sa kanyang kamay at itinutok ito sa ulo ni Sun Luxuan. Pinangalanan ko itong kakayahan, solo, hindi ba? Hindi ka makakatakas sa lugar na ito hanggat hindi mo ako pinapatay. Kaya, huwag mong abalahin ang kapitan na patayin si Zhu Zeng. Ang ekspresyon sa mukha ni Sun Luxuan ay agad na naging parang mabangis na multo. Tumigil siya sa pagsasalita ng walang kapararakan at ipinutok ang itim na sinulid kay Jaeyoshen. Walang silbi, matanda. Tumawa si Jaeyoshen at mabilis na iwinagayway ang higanting espada sa kanyang kamay, pinaalis ang libu-libong itim na sinulid. Sinabi ng kapitan na sa daan-daang reinkarnasyon na ginaya niya, ang pinakamagandang resulta ko ay isang tailang sayo. Pero kailangan mong manalo, at hanggat hindi ako matatalo, tapos na ang laban na ito. Umuwal si Sun Luxuan, kung gayon, papatayin muna kita, at pagkatapos ay sigaw Changkong. Ang mga itim na sinulid na sutla sa kanyang mga kamay ay napakatigas, at ang mga ito ay matalas na talim na maaaring pumatay ng mga tao at makapukaw ng mga kaluluwa. Hindi nagtagal, kumalat ang mga siksik na sinulid sa buong espasyo sa paligid ni Jaeyoshen. Sa ilalim ng blockade ng ganitong uri ng dragnet, walang makakatakas sa pag-atake ng Infinite Line Blade. Ngunit pinigilan ni Yushen ang ngiti sa kanyang mukha at malamig na sinabi, "Yila the way, let me tell you. Ang lakas ko din captain level." Minsan ay may hula si Zhang Yi. Kung ang isang tao ay talagang makakapag-trigger ng reincarnation ng walang hanggan. Kung gayon ang oras at karanasan na mayroon siya ay higit na mauuna sa lahat. Sa kasong ito, kahit na siya ay isang basura, siya ay magiging isang malakas na tao sa mahabang taon. Hindi lamang ito kayang gawin ni Gao Changkong ng mag-isa. Maaari din niyang tulungan ang mga nakapaligid sa kanya na gawin din ito. Si Jaeyoshen ang piraso ng jade na natuklasan niya. Ngayon siya ay nominally ang vice captain, ngunit mayroon na siyang combat power na hindi mas mahina kaysa sa captain level. Ang Samsara team ay may kabuuang 2 captain-level combat capabilities. Ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na ipakita ang kanilang espada sa top management ng Blizzard City. Si Sun Luxuan ay kinaladkad ni Yushen sa solo field at imposibleng lumitaw sa maikling panahon. Naglakad si Gao Changkong sa pintuan ng command room, bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig at may bakas ng pananabik sa kanyang puso. Tapos nilagay niya yung kamay niya sa pinto. Walang kahirap-hirap na itinulak niya ang mahigpit na saradong metal na pinto. Lahat ng tao sa loob ay napatingin sa kanya na may mga komplikadong ekspresyon. Ang mga staff dito ay maraming tagahanga ni Gao Changkong. Hindi nila alam kung paano haharapin itong dating bayani at taksil ngayon. Tumayo si Lan Xincheng sa harap ni Zhu Zeng, "Gao Changkong, may gagawin ka ba talagang traitor? Alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito?" Hindi pinansin ni Gao Changkong si Lan Xincheng. Nakatingin lang siya sa staff sa command center, itinaas ang gilid ng bibig, at ipinakita ang dati niyang ngiti. "Umalis ka sa trabaho." Nagkatinginan ang lahat, nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Gao Changkong sa kanyang mga salita. Nagkatinginan sila, ngunit sa wakas ay nahulog ang kanilang mga mata kay Zhu Zeng. Sa oras na ito, si Zhu ang kanilang gulugod at target ni Gao Changkong. Nagpatuloy si Gao Changkong, "Narito ako para makita si Zhu Zeng. Ang iba ay walang kinalaman dito. Maaari ka nang umalis, kung hindi, baka aksidente kang masugatan." Narinig ito ni Lan Xincheng at galit na sumigaw, "Huwag idemagogi ang mga tao rito. Walang sinuman sa amin ang magbibigay sa iyo, isang taksil. Kung gusto mong hawakan si Zhu Shuai, kailangan mo munang makalusot sa amin." Habang nagsasalita siya, sumigaw siya sa lahat, "Halika, sumama sa akin upang protektahan si Zhu Shuai." Nang marinig ito ng lahat ng tao sa opisina, kakaunti ang talagang sumugod. Nagbibiro ka ba? Karamihan sa kanila ay mga lingkod bayan, kaya paano sila magkakaroon ng anumang epektibong labanan? Ang pagmamadali ay maaari lamang humantong sa kamatayan. Nang makitang hindi sila papatayin ni Gao Changkong, natural na gusto nilang iligtas ang kanilang buhay. Gayunpaman, may ilang tao na sumugod sa harap ni Zhu Zeng na gustong subukan at gawing mga motorsiklo ang kanilang mga bisikleta. Bagamat napakapanganib na gawin ito, kapag matagumpay silang nakaligtas, magkakaroon sila ng pagkakataon na magamit muli ni Zhu Zeng sa hinaharap.
Tinitigan ni Lan Xincheng ang isang gwardiya na nakaitim at sinabi sa kanya, pumunta ka at patayin si Gao Changkong. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang guard in black. Ako. Galit na galit si Lan Xincheng, kinuha ang kanyang kwelyo, tinitigan siya, at nagtanong ng salita, hindi ka ba handang mamatay para sa ating dakilang komandante? Pawis na pawis ang nakaitim na guard. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na ito, ngunit wala siyang lakas ng loob na talagang hamunin si Gao Changkong. Ang mga mata ni Zhu Zeng ay laging nakatutok kay Gao Changkong. Gao Changkong, sagutin mo ako, bakit mo ako pinagtaksilan? Bakit ka nakipagsabuatan sa mga maldita na Neon Ronin na yon para harapin ang sarili nating mga tao? Palakas ng palakas ang boses ni Zhu Zeng, at sa wakas ay parang pasaway. Matatanggap niya ang paghihimagsik ni Gao Changkong, ngunit ang pakikipagsanib puwersa sa mga dayuhang lahi ay isang bagay na hinding-hindi niya matiti. Ngumiti si Gao Changkong ng mapanlait. Ronin, mga gamit ko lang sila. Kahit na mapatay si Deng Xiantong at matalo si Zhang Yi, papatayin ko sila gamit ang sarili kong mga kamay sa huli. Medyo unexpected lang. Pero hindi makakaapekto sa final result. Sa orihinal na plano ni Gao Changkong, kinailangang mamatay si Deng Xiantong. Namatay si Deng Xiantong, ngunit natural na kinuha niya ang gawain ng pagsakop sa Eclipse. Sa ganitong paraan, maaari siyang maging pinakaprestihiyosong tao sa Blizzard City. Pagkatapos ay maaari siyang lumapit at mas malapit sa core ng kapangyarihan. Sa huli, ang kailangan lang niyang gawin ay lumikha ng isang aksidente at patayin si Zhu Zeng, at maaari siyang maging bagong Commander-in-Chief ng Blizzard City. Magagamit niya ang sarili niyang paraan para gumawa ng bagong Blizzard City. Sa kasamaang palad, hindi namatay si Zhang Yi, ngunit nagtagumpay sa pagpatay sa Eclipse Moon. Pagkatapos, kung mabigo ang plano ni Gao Changkong, maaari lamang niyang ipatupad ang plano I. Sinasamantala ang kawalan ng laman sa loob ng Blizzard City, direktang patayin si Zhu Zeng. Malamig na tinitigan ni Zhu Zeng si Gao Changkong. Plano mo na ang lahat simula pa lang, di ba? Ikaw ang espiya sa Blizzard City. Ito ay dahil sa inihayag mo ang impormasyon tungkol sa aming mga aksyon, kaya nabigo ang operasyon ng pagkubkob at pagsugpo ng Celestial Team. Kahit na si Zhang Yi ay tinambangan ng Eclipse Moon at ng Tianlong Pirates, kasalanan mo ang lahat. Sinabi ni Gao Changkong sa mabilis na tono, bueno, gaya ng inaasahan kay Zhu Shuai, mabilis siyang nag-react. Gayunpaman, medyo late ka na nagising. Bumaba ang mga mata niya sa iba. Ano, gusto mo bang manatili sila dito at ilibing kasama mo? I don't like killing innocent people indiscriminately. They are all very good talents. Kakailanganin pa rin sila ng Jiangnan region in the future. Ang tanging taong gusto kong patayin ay ikaw. So, tumingin siya sa iba, talaga bang mamamatay kayo kasama si Zhu Zeng? Ang mga mata ni Gao Changkong ay may tono ng pagtatanong, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay tumaas ng magiliw ng ngiti. Pero walang magdududa na nagbibiro siya nang sabihin niyang gusto niyang patayin ang lahat. Medyo kakaiba na ang atmosphere sa opisina, at nagsimulang manginig ang ilang empleyado. Sa harap ng buhay at kamatayan, sa wakas ay hindi na kinaya ng ilang empleyado. Isang babae ang umiyak at sumigaw, gusto kong umalis sa trabaho. Umalis si Gao Changkong sa napaka-gentleman na paraan, maaari ka nang umalis. Ang babae ay hindi nangahas na lingunin sina Zhu Zeng at Lan Xincheng, at tumakbo palabas na umiiyak. Sa kanyang pangunguna, ang iba ay pinangungunahan din ng pagnanais na mabuhay at nagmamadaling lumabas ng pinto. Ipinikit ni Zhu Zeng ang kanyang mga mata at kumaway sa ilang nag-aalangan na mga nasasakupan sa paligid niya. Kayong lahat ay umalis, ang target nila ay ako. Ilang tao ang naaliw. Matapos matanggap ang utos ni Zhu Zeng, bumulong sila ng mag-iingat ka, Commander Zhu, at saka sumunod sa iba palabas ng opisina. Sa huli, tanging si Lan Xincheng ang natitira sa tabi ni Zhu Zeng. Siguro dahil ayaw niyang tumakas. Ngunit higit sa lahat, ito ay dahil sila ni Zhu Zeng ay nakatalina. Bilang sekretarya ni Zhu Zeng, kapag namatay si Zhu Zeng, mawawala sa kanya ang lahat sa Blizzard City habang siya ay nabubuhay pa. Pagdating ng panahon, kapag may bagong Commander-in-Chief na naupo, ituturing pa rin siyang deserter. Imbes na mamatay ka ng masama sa oras na iyon, mas mabuting lumaban ngayon. Tumingin si Gao Changkong kay Zhu Zeng, na nakaupo sa upuan at nakaharap sa kanya. Ngayon, hayaan mo akong sumakay sa iyo. Zhu Zeng, Commander-in-Chief. Tumingin si Zhu Zeng kay Gao Changkong,
ang kanyang mukha ay mabagsik, at nagtanong siya sa malalim na boses, "Maaari ko bang itanong, ano ang dahilan ng iyong paghihimagsik? Sa paanong paraan naawa sa iyo ang rehiyon ng Jiangnan? Narito, nasa iyo ang lahat at iginagalang ka ng libu-libong tao. Ngunit kung ipagkanulo mo kami, ano ang mapapala mo?" Lalong lumawak ang kurbada ng mga sulok ng bibig ni Gao Changkong. "Hehe, hahaha." Humagalpak siya ng tawa. "Zhu Zeng, hindi mo ba alam kung bakit gusto kitang patayin hanggang ngayon? I see, it's true. Sa iyong mga mata, para sa isang maliit na tao na tulad ko, lahat ay hindi mahalaga at hindi gaanong mahalaga." Tumawa siya at nanlamig ang mga mata. "Gusto ko lang ipaalala sa iyo. Pagkatapos ng mundo, namatay din ang mga magulang ko dahil sa mga regulasyong ipinahayag mo. Lahat sila ay nasa 60 taong gulang na. Wala silang kakayahang mabuhay sa apokalipse. Ang utos mo ang naging dahilan upang sila ay itaboy sa Blizzard City. Mula noon, pinag-iisipan kong patayin ka at ang mga executive ng Blizzard City na gumagawa ng mga batas sa iyo sa lahat ng oras." Matapos makinig sa mga salita ni Gao Changkong, pinikit ni Zhu Zeng ang kanyang mga mata nang walang magawa. Ito pala dahil dito. Ngunit sa ilalim ng mga pangyayari noong panahong iyon, ang paggawa niyan ay isang hindi maiiwasang pagpili. Wala kaming kakayahang magpakain ng napakaraming tao. Ang buong populasyon ng Jinling ay orihinal na mayroong 1,500 milyong permanenteng residente. Habang lumalaganap ang sakuna, nagsimulang magtipon ang mga residente mula sa mga nakapaligid na lungsod sa Blizzard City. Ang bawat tao'y umaasa na dalhin ang kanilang pamilya at mga kaibigan sa kuta ng Doomsday na ito at hayaan silang mabuhay. Kung hindi tayo gagawa ng mga hakbang at hahayaan lamang na mabuhay ang mga makakapagbigay ng mas mataas na halaga, kung gayon ang huling resulta ay ang lahat ay mamamatay ng magkasama. Naging matatag ang tono ni Zhu Zeng. "So, pare-pareho ang mga magulang mo." Matapos makinig sa paliwanag ni Zhu Zeng, pumalakpak si Gao Changkong sa kanyang mga kamay. Iyan ay isang magandang paliwanag. Nararapat siyang maging Commander-in-Chief Zhu Zeng. Siya ay talagang patas at tapat, nakahanga-hanga. Kung ganito talaga ang gagawin mo, baka maintindihan ko iyon sa puso ko. Ngunit hindi mo ginawa. Isang sarkastikong tingin ang sumilay sa gilid ng bibig ni Gao Changkong. Naglakas loob ka bang sabihin na pare-pareho ang iyong mga pamantayan para sa lahat? Halos 60 taong gulang ka na sa taong ito at hindi ka estranghero. Kung hindi ka upo sa upuang ito, hindi ka man lang makakagawa ng mabigat na trabaho. Sinusuportahan mo pa rin ang iyong asawa at anak sa bahay at hindi nila kailangang lumahok sa paggawa. Marami ring matataas na opisyal sa Blizzard City. Kapareho ba sila ng ibang ordinaryong tao? Ano ang halaga na ibinibigay nila upang sila at ang kanilang mga pamilya ay mamuhay ng isang layaw na buhay sa Blizzard City? Tumaas din ng ilang desibel ang boses ni Gao Changkong. Ang mga matataas na pader sa Blizzard City mula sa area hanggang area ay natural na mga hadlang sa pagitan ng mga klase. Hindi mo patas ang pakikitungo sa lahat sa simula pa lang. Sa iyong paningin, kaming mga taga-area ay mabababang tao. At ngayon, ang aking personal na Commander-in-Chief Zhu Zeng, ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, ngunit ikaw ay nakaupo dito at patuloy na nagsasabi sa akin ng fairness. Hindi mo ba iniisip na ito ay napakakatawa-tawa? Tumingin si Gao Changkong kay Zhu Zeng mula sa mataas na posisyon. Ngumiti siya ng malapad at tinuya si Zhu Zeng. Binibigkas niya ang mga katagang pinipigilan niya sa loob ng kalahating taon, ibinuhos ang puot at ayaw niyang naipon sa mahabang panahon. Sa sandaling ito, napuno ng saya ang kanyang puso. Sa wakas, hindi na niya kailangang hawakan ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Hindi nakaimik si Zhu Zeng kay Gao Changkong. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan niyang sinabi, may mga bagay na dapat mong maunawaan. Kung ang tubig ay malinaw, walang isda. Ang ganap na pagiging patas mismo ay mahirap makamit. Kailangan niya ng suporta ng ilang organisasyon sa Blizzard City, kaya dapat niyang bigyan sila ng mga espesyal na pribilehyo. Huminga ng malalim si Gao Changkong. Matapos sabihin ang matagal na niyang pinipigilan sa kanyang puso, mas nakahinga siya ng maluwag. Walang ipinanganak na superior. Parang ngayon, nasa kamay ko na ang buhay mo. Nailabas niya ang kanyang panloob na emosyon, at ngayon ay maaaring mamatay si Zhu Zeng. Itinaas ni Gao Changkong ang kanyang palad at itinutok ito sa ulo ni Zhu Zeng.
Ang gusto niyang gawin sa sandaling ito ay kasing sagrado ng pagpatay sa isang Diyos. Putulin ang huwad na Diyos na ito, babaguhin niya itong mundong puno ng kasinungalingan at panlilinlang ayon sa sarili niyang kagustuhan. Patayin muna si Zhu Zeng, at pagkatapos ay i-wipe out ang buong top management ng Blizzard City. Ibig sabihin, iyong mga taong may mataas na posisyon bago ang katapusan ng mundo. Sa pamamagitan lamang ng pagwawasak ng lahat at pagsisimula muli ay mabubuo ang kaayusan ng mundong ito. Ito ang pinakamalaking kahalagahan ng pagdating ng katapusan ng mundo. Ngunit nang kikilos na si Gao Changkong, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Gao Changkong, nagkamali ka. Sa mga anino ng command room, kumikislap ang liwanag, at ang nakakasilaw na puting liwanag ay nagpawala sa paningin ng lahat. Isang puting ilaw ang naging pinto at dahan-dahang bumukas, at dahan-dahang lumabas sa liwanag na pinto ang isang matangkad at gwapong lalaki na nakasuot ng silver combat uniform at mahabang silver hair. Si Ding Shentong, na dapat na mamatay sa Jiangning City, ay mahimalang nagpakita sa pagitan nina Zhu Zeng at Gao Changkong. Hindi lang siya, kundi sa likod niya, isa-isang lumabas ang isang dosenang makapangyarihang alien na nakasuot ng silver armor at tumayo sa likuran niya. Kabilang sa kanila si Bai Chunyu, ang deputy captain ng God Team. Ang iba pang dose-dosenang mga estranghero ay lahat ay natatakpan ng espesyal na baluti, at ang kanilang mga mukha ay hindi malinaw na nakikita. Mula pa lamang sa malakas na aura na nagmumula sa kanila, mararamdaman mo na ang lakas ng mga taong ito ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa mga miyembro ng pangkat ng investigasyon. Napapikit si Gao Changkong nang makita niyang biglang sumulpot si Deng Shentong sa eksena. Deng Shent. Nagulat si Lan Xincheng sa hitsura ni Deng Shentong. Gayunpaman, nalaman niyang walang malasakit ang ekspresyon ni Zhu Zeng, at halatang matagal na niyang alam ang bagay na ito. Palihim siyang nakahinga ng maluwag, medyo nakaka-relax sa loob. Si Zhu Shui pala ay pinaghandaan ito. Tila kahit ako ay itinago sa kadiliman tungkol sa buong bagay. Paano nalaman ni Lan Xincheng na ang lahat ng ito ay binalak nina Zhu Zeng at Deng Yuanbo? Matapos ang kabiguan ng ikalawang pagkubkob, nakumpirma nila na mayroong isang undercover na ahente ng Eclipse sa Blizzard City. Kung hindi malulutas ang problemang ito, hindi lamang sila haharap sa panggigipit mula sa labas ng mundo, ngunit maaari rin silang magdusa ng panloob na kaguluhan. Kaya naman nagsabuatan ang dalawa at gumawa ng plano. Ang kawalan ng laman na lumilitaw sa Blizzard City ngayon ay sadyang nilikha ni Zhu Zeng. Ang layunin ay hayaan ang mga rebelde na tumalon sa kanilang sarili. Tahimik na umupo si Zhu Zeng sa upuan at tumingin kay Gao Changkong na may kaunting panghihinayang. Sayang naman. Bakit ikaw pa ang nagrebelde? Napakahirap magsanay ng isang alien sa antas ng kapitan. Ito ay may kaugnayan sa talento. Kahit na may sapat na mga mapagkukunan, magiging mahirap na linangin ito kung hindi makahanap ng angkop na career. Ang paghihimagsik ni Gao Changkong ay magiging isang malaking kabiguan sa Blizzard City, hindi alintana kung siya man ay manalo o matalo sa labanang ito. Ang bagay ay dumating sa ito, kaya hindi na kailangang sabihin pa. Mahinahong sabi ni Gao Changkong. Tumingin si Deng Shentong kay Gao Changkong sa harap niya, matagal na kitang gustong ipaglaban. Noong nakaraan, ginamit mo ang Eclipse para magplano laban sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi mo inaasahan na mabubuhay ako, hindi ba? This time, turn ko na para patayin ka. Mumiti si Gao Changkong. Tanong niya, Deng Shentong, naaalala mo pa ba kung ano ang kakayahan ko? Pinikit ni Deng Shentong ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, ang kamatayan ay muling pagkakatawang tao, ngunit ito ay hindi totoo. Hindi mo iniulat ang iyong mga kakayahan sa organisasyon ng totoo. Itinago mo ang iyong mga tunay na kakayahan. Ang ideya ng muling pagsilang pagkatapos ng kamatayan ay mali lahat. Walang makalaro sa ikot ng buhay at kamatayan ng ganoon kadali. Hindi mo ito magagawa, kahit isang mas mataas na antas ng Epsilon ay hindi magagawa. Dahil ang binabaligtad ay hindi ang sariling oras at espasyo, kundi ang oras at espasyo ng buong sansinukob. Ito ang nasasakupan ng mga Diyos, hindi ng mga tao. Kaya niloko mo lahat. I don't believe that you can reborn after being killed, Ilami. Napag-aralan na kita, kasama na ang lahat ng impormasyon sa misyon mo. Sa tingin ko alam ko na kung ano ang tunay mong kakayahan. Matingkad na umiti si Deng Shentong, parang bulaklak na namumukadkad. Actually, dapat deduction ang ability mo, di ba?
Maaari mong gamitin ang lahat ng impormasyon na alam mo upang matukoy kung ano ang mangyayari. Ito ay halos kapareho ng reincarnation, ngunit hindi ito isang tunay na karanasan. Ang mga deduced na resulta ay lilihis din sa realidad at maaaring hindi ganap na pare-pareho. Lalong kumapal ang ngiti sa labi ni Deng Xiaotong. Inayos niya ang kanyang puting gloves. May napakarilag na ginintuang Amerikana sa likod ng mga guwantes na mukhang elegante at maluho. Ngayon lang, naisip mo na ba akong patay na? Marahan na bumuntong hininga si Gao Changkong. Hindi ko inasahan na nakita mo ang kakayahan ko. Tama ka, hindi ko kayang baligtarin ang buhay at kamatayan. Ngunit, mas lumalim ang kanyang ngiti, at nakangiting tumingin kay Deng Xiaotong, nakikita ko pa rin ang reincarnation. At nakita ko ang iyong pag-iral sa dulo ng reincarnation. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at isang purong pagpatay ang lumabas. Ngayon, mukha kang kamatayan. Bahagyang umiti si Deng Xiaotong, at inabot niya ang kanyang baywang at naglabas ng isang saber na gawa sa adamant metal. Gusto mo akong patayin? Kaya mo ba? Sa 6 na investigation teams, ikaw lang ang hindi purong martial artist. Sa tingin mo hindi mo talaga ako matatalo, no? Gao Changkong ng Samsara team, ang kanyang tunay na kakayahan, reincarnation deduction. Maaari niyang ipahiwatig ang lahat ng hinaharap na malapit nang mangyari batay sa lahat ng alam na impormasyon. Ang premise ay dapat itong nakasentro sa isang tao. Ngayon, ang target ng kanyang kaltas ay si Zhu Zeng, dahil ang taong gusto niyang patayin ay si Zhu Zeng. Ngunit si Deng Xiaotong, na biglang nagpakita at bumalik mula sa muling pagkabuhay, ay wala sa saklaw ng kanyang kaltas. Sa ganitong paraan, mawawala ng bisa ang kakayahan ni Gao Changkong. Kung wala ang kalamangan ng kakayahang ito, ang kanyang sariling pagiging epektibo sa labanan ay maaaring nasa antas lamang ng representanteng kapitan. Si Deng Xiaotong ay may ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang ekspresyon ay medyo mayabang, ngunit ang kanyang mga mata ay lubos na nakatuon. Sa loob ng kalahating oras, babalik sina Tu Yunli at Zhang Yi. Mas mabuti kung mapatay ko kayong mga rebelde sa loob ng kalahating oras na ito. Kahit hindi ko magawa, maaari kong ipagpaliban ang oras hanggang sa bumalik sila. Kahit ano pa ang resulta, determinado ang iyong pagkatalo. Marahan na bumuntong hininga si Gao Changkong. Hindi mo ba naintindihan ang ibig kong sab? Ang iyong hitsura ay nasa loob din ng aking hula. Ang kanyang mga salita ay bahagyang nabigla sa puso ni Deng Xiaotong. Ikaw anong ibig mong sabihin dito? Tumingin sa kanya si Gao Changkong at sinabing, hindi ko akalain na papatayin ka ng isang tulad ni Ronin. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay. Ang iyong hitsura ngayon ay nasa loob din ng aking hula. Nagulat na sinabi ni Deng Xiaotong, alam mo na buhay pa ako, kaya't ang lakas ng loob mo. Dahil wala akong pakialam. Diretsong pinutol siya ni Gao Changkong. Bigla siyang umiti at sinabing, Deng Xiaotong, may gusto din akong itanong sayo. Kung pinlano ko ang aking paghihiganti sa buong hierarchy ng Blizzard City mula pa sa simula. Sa tingin mo ba ibubunyag ko ang tunay kong lakas? Saka friendly reminder, hindi lang isang beses sa isang araw magagamit ang kakayahan ko. Blizzard City. Ang Combat Command Center ay nababalot ng malaking itim na hadlang. 10,000 tropa ang nagtipon sa labas na may malakas na putok ng baril, ngunit walang makakapasok dito. Dahil si Zhu ay nasa loob, gumamit sila ng mga sandatang daga, at hindi maaaring gumamit ng napakalakas na paraan ng pagsabog sa pag-atake. Sa oras na ito, sa labas ng command room, ang Samsara team at ang New God team ay nakipag-away sa isang napakabrutal na labanan. Ang 4 na karakter sa antas ng kapitan ay piniling lumaban sa ibang mga larangan ng digmaan. Ito ay talagang upang protektahan ang mga miyembro ng koponan. Kung hindi, kung talagang lalaban sila sa ganoong kaliit na espasyo, lahat ay mamamatay sa resulta ng labanan. Ngunit alam ng lahat na ang susi sa pagpapasya kung sino ang mananalo ay ang 4 na kapitan pa rin. Solo sa kaharian, ang labanan sa pagitan ni Yu Shen at Sun Luxuan ay napakadugo. Ang ginawa ng Sun Luxuan ay pawang mga kasanayan sa pagpatay, walang marangya. Bilang karagdagan, sabik siyang umalis sa larangang ito upang protektahan si Zhu Zeng, kaya nakamamatay ang kanyang mga galaw. Gayunpaman, lahat ng galaw niya ay pamilyar na kay Jie Yoshen. Para sa aksyon na yon, isinasaalang-alang ni Gao Changkong ang lahat ng posibilidad. Hindi mabilang na mga pagbabawas ang ginawa, at ang bawat detalye ay malinaw na isinaalang-alang nila.
Ang labanang ito para gunitain sina Yushen at Sun Luxuan ay naranasan na rin ng hindi mabilang na beses. Paulit-ulit na nagpatotoo si Gao Changkung para sa kanya, kahit na pinaghiwa-hiwalay ang bawat galaw ng Sun Luxuan at Sa huli, pagkatapos ng ika-negatibo 82 na bawas, ang resulta ay isang kurbatang sa pagitan ng dalawang panig. Kaya ngayon, ang layunin ng paggunita kay Yushen ay simple. Hindi niya inaasahan na mapapatay niya si Sun Luxuan, ngunit sa simula pa lang ay defensive na ang kanyang estilo ng paglalaro. Ngunit sa isa pang larangan ng digmaan, ang tunggalian ni Deng Xiantong at Gao Changkung ay higit na nakakatakot. Matapos hindi na itago ang kanyang lakas, ipinakita ni Gao Changkung ang kanyang malakas na kapangyarihang pumatay. Ang mahalagang multo ng Tianwu Baolun ay nagbibigay sa kanya ng malakas na kapangyarihang panlaban. Ang Fudo Myoyo Armor ay pangunahing para sa pagtatanggol, at ang Nichiren Sword ay pangunahing para sa pagpatay. Matangkad at makapangyarihan, siya ay tulad ng isang budhist na tagapagtanggol, at siya ay nakipaglaban ng husto kay Deng Xiantong. Bilang anak ng isang mayamang pamilya, si Deng Xiantong ay nagsasanay ng espada mula pa noong siya ay bata pa. Nagpractice lang siya ng western foil. Ang payat na katawan ng espada at ang matalim na dulo ay hindi umaalis sa gitnang linya ng katawan ni Gao Changkung. Ang banggaan sa pagitan ng foil sword at ng sun sword ay patuloy na naglalabas ng nakasisilaw na liwanag sa walang laman na espasyong ito. Habang lumalaban si Deng Xiantong, lalo siyang natakot. Sa sandaling inilunsad ang kanyang hakbang, tila na-anticipate na ito ni Gao Changkung at madaling maharangan ito. Sabi ko, nakita ko na ang kamatayan mo sa dulo ng reincarnation. Wala kang pagkakataong matalo ako, Deng Xiantong. May malabong ngiti sa gilid ng bibig ni Gao Changkung, isang tiwala ng ngiti. Walang takot na Leon Seal. Gumawa siya ng isa pang selyo gamit ang isang kamay. Nagliwanag ang marka sa sulok ng Tianwu Baolun sa likod niya. Mula sa gitna ng malaking gulong ng kayamanan, isang leon na may 3 ulo ang lumitaw at umungal kay Deng Xiantong. Nanginginig ang kalawakan, at ang dagundong na iyon ay nagparamdam kay Deng Xiantong na nanginginig ang kanyang mga laman loob. Puff! Hindi na niya napigilan at may umagos na dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Sa oras na ito, hindi makapaniwala si Deng Xiantong na siya ay sinusupil at binubugbog ni Gao Changkung sa larangan ng labanan. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kakayahang makipaglaban sa malapitan at ang kanyang peking kamatayan, na sa tingin niya ay katangi-tangi, ngunit malinaw na nakikita ito ni Gao Changkung. Ikaw ilang beses mo magagamit ang iyong kakayahan sa pagbabawas? Hininaan ni Deng Xiantong ang boses at nagtanong. Ngumiti si Gao Changkung at nagsabi, anyway, more than once. Gusto mo bang malaman? Itinuro ng hintuturo ng kanyang kaliwang kamay si Gao Changkung, subukan mo lang ito sa iyong buhay at malalaman mo. Ang meditation seal ay naisaaktibo muli. Ang landas ng hinaharap ay patuloy na lilihis, at si Gao Changkung ay parang isang tinker, na patuloy na inaayos ito. Ngunit hanggat maaari siyang makakuha ng sapat na katalinuhan para sa pagbabawas, siya ang palaging mananalo. Ngayon, patayin muna si Deng Xiantong, at pagkatapos ay si Zhu Zeng, at pagkatapos ay madali silang makakatakas mula sa Blizzard City. Si Zhang Yi at Tu Yunli ay wala rito, gayon din ang iba pang mga kapitan. Walang sinuman sa Blizzard City ang makakapigil sa kanila. Sa sandaling ito, dumating si Zhang Yi. Nakita niya ang malaking kristal na parang kabaong naharang. Pero hindi naman siya nagmamadali. Sa communicator, nakikipag-usap pa rin siya kay Zhu Zeng. Zhu Shui, kamusta ang sitwasyon sa eksena? I'm trying his best para makabalik. Don't worry, I will do my best to rescue you. Puno ng pagkabalisa ang tono ni Zhang Yi, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmadong nakatingin sa gusali ng punong tanggapan. Ang icing sa cake ay hindi kasing ganda ng pagbibigay ng napapanahong tulong. Kung gusto niyang kumilos, kailangan niyang kumilos sa pinaka-critical na sandali. Kung nais mong magbenta ng isang pabor, natural na kailangan mong ibenta ito sa isang malaki, upang mapakinabangan ang iyong sariling mga interes. Medyo nasasabik si Zhu Zeng matapos marinig ang mga salita ni Zhang Yi. Pwede ka bang bumalik? Kahit nasugatan ako ngayon, para sa kinabukasan ng Zhu Shui at ng buong rehiyon ng Jiangnan, kailangan kong pigilan si Gao Changkung sa panganib ng aking buhay. Sinabi ito ni Zhang Yi ng buong puso. Bahagyang naantig si Zhu Zeng sa kanyang puso. Kahit na nabugbog ng ganoon si Zhang Yi sa Tianhai City, hindi pa rin niya nakakalimutang bumalik para iligtas siya.
Mukhang sobra pa rin ang prejudice niya kay Zhang Yi noon. Si Gao Changkong ay nakikipaglaban kay Deng Shentong, at ang aking mga bantay ay pinigilan ni Jie Yushen. Napakagulo ng sitwasyon ngayon. Gusto akong patayin ng mga tao sa Samsara team, at pinoprotektahan ako ng mga taga-Deng family. Zhang Yi, kailangan mong bumalik sa lalong madaling panahon. Kailangan namin ng malakas na suporta. Alam din ni Zhu Zeng na tanging ang paglitaw ng captain-level combat power ang makakapagpabago sa kasalukuyang krisis. Masiglang tumango si Zhang Yi, huwag kang mag-alala, sumusulong na ako ng buong bilis. Don't hang up the call, I need to know the situation at the scene at all times. Please remember. Hindi alam ni Zhu Zeng kung ano ang ibig sabihin ni Zhang Yi, ngunit ngayon ay kailangan niya si Zhang Yi, kaya tumango siya at sumang-ayon. Si Zhang Yi ay nakaupo hindi kalayuan sa gusali ng command center, kumakain ng supernatural na pagkain habang nakikinig sa mga pamatay na tunog na nagmumula sa mga headphone. Nag-isip siya ng paraan para lagyan muli ang kaldero na binanggit niya noong siya ay nag-aaral. Ang palayok ng may-ari ay tumutulo sa ilalim at ang tinker ay pinapunta at ayusin ito. Habang kinukuskos ang uling sa ilalim ng palayok, ilang ulit na palihim na kinatok ng tinker ang palayok nang hindi pinapansin ng may-ari, kaya lalong lumaki ang mga bitak. Tumalikod siya at itinuro ang bitak at sinabi sa may-ari, malaki ang bitak ng palayok mo. Buti na lang at nahanap ko ito para sa'yo, kung hindi ay masisira na naman ito sa hinaharap. Tuwang-tuwa ang may-ari at naisip na malaking tulong ang tinker at nagbayad ng mas malaking pera. Sa bandang huli, masaya si Master at gayon din ang tinker. Sa oras na ito, si Zhang Yi ay tulad ng tinker. Hinihintay niyang lumaki ang mga bitak sa ilalim ng palayok. Pinigilan ni Jie Yushen ang Sun Luxuan, at ang resulta ng labanan sa pagitan ng dalawa ay hindi matukoy sa maikling panahon. Ngunit sa panig ni Deng Shentong at Gao Changkong, ang sitwasyon ay lalong naging hindi pabor kay Deng Shentong. Si Gao Changkong ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang inaakala. Ang kakayahan ni Chen Wu Baolun, gamit lamang ang 4 na uri ng mga selyo, ay lubos na nakakabighani para kay Deng Shentong. Malamig na tinuro siya ni Gao Changkong gamit ang Sun Sword. The reason why you became the investigation captain and why you are praised all the stars is just because you are the young master of the Deng family. Deng Shentong's self-esteem was mercilessly stepped on the ground and crushed. He vomited blood from his mouth and was knocked out of the martial arts arena Gao Changkong, falling heavily in front of Zhu Zeng. The members of the 2 investigation teams stopped at the same time. The members of the Samsara team were smiling and seemed not to be surprised at the results in front of them. But the people on Zhu Zeng's side fell into deep fear. They were confident before because they knew Deng Shentong was behind it. But unexpectedly, Deng Shentong was defeated Gao Changkong. If he had been defeated Phoenix Inner before, he could have covered it up saying he was betrayed traitor. But the loss to Gao Changkong was due to actual force. Zhu Zeng's voice couldn't help but tremble. Kahit na siya ay isang sundalong bakal, hindi maaaring baliwalain ng isang lalaki sa kanyang edad ang banta ng buhay at kamatayan. Dahil ang lakas mo, bakit hindi mo ipinaalam sa amin ng mas maaga? Kung ganoon, tiyak na sasanain kita ng mabuti, at baka ikaw na ang susunod na Commander-in-Chief. Sinubukan ni Zhu Zeng na payapain si Gao Changkong sa ganitong paraan. Ngumisi si Gao Changkong, pwede ba? Hindi naman sa hindi kita binigyan ng pagkakataon. Sa katunayan, ako mismo ang nag-ayos nitong pag-atake sa Eclipse Moon. Basta bigyan mo ako ng pagkakataon na maging bida sa pangyayari, makakapaghintay ako ng kaunti pa. Napabuntong hininga siya at umiling sa panghihinayang. Pero sa paningin mo, power is greater than anything else. Mas gugustuhin mong manguna ang isang outsider na hindi alam ang kanyang lakas kaysa bigyan ako ng pagkakataon. Ibinigay ko na ang lahat ng ilusyon tungkol sa'yo. Dinala ni Gao Changkong ang Sun Sword at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Zhu Zeng. Nahihirapang tumayo si Deng Shentong at wala ni isa man sa mga miyembro ng New God Team sa likod niya ang kumibo. Mukhang this time, kailangan ko na talagang lumaban ng husto. Panunuyan ni Gao Changkong, nagbabalak ka bang gumamit ng droga? Ngunit dapat mong malaman na ang iyong potensyal ay nadagdagan sa sukdulan ng teknolohiya at walang awa na gawain ng Deng's technology. Kahit na gumamit ka ng droga, ang iyong lakas ay hindi mapapabuti. Mapapabilis lamang ang iyong kamatayan. Ngumiti si Deng Shentong na puno ng dugo ang bibig.
Kailangan mong subukan ito bago mo malaman. Mahinahon niyang kinuha ang compound no 5 sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mas malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan. Itinaas ni Deng Xiaotong ang foil sword sa kanyang kamay at itinutok kay Gao Changkong na nasa kanyang harapan. Isang walang kapantay na nakakatakot na kapangyarihan ang pinakawalan mula sa dulo ng espada at agad na nakarating kay Gao Changkong. Nakabuo na ng selyo ang kaliwang kamay ni Gao Changkong. Nagliwanag ang ikalimang selyo ni Chan Wu Baolun at isang malaking plorera ang namuo at nabuo sa harap ni Gao Changkong. Ang bibig ng bote ay nakatutok kay Deng Xiaotong at ang lahat ng nakakatakot na kapangyarihan ay nasisipsip sa bote. Si Deng Xiaotong ay naggangalit ang kanyang mga ngipin at umungal sa galit habang siya ay patuloy na naglalabas. Isang crack ang lumitaw sa katawan ng treasure vase na may tunog na click. Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Gao Changkong. Kahit na maisip niya ang lahat ng paraan ng pag-atake at pamamaraan ni Deng Xiaotong, kapag ang isang kapitan ay nagsimulang lumaban para sa kanyang buhay, hindi niya ito kakayanin ng Fudo Miu. Sumigaw si Gao Changkong, at isang malaking anino ni Fudo Mingwang ang lumitaw sa kanyang likuran, na nakabuka ang kanyang mga braso upang protektahan siya ng mahigpit sa gitna ng kanyang yakap. Ang plorera ay hindi nakayanan ang kapangyarihan ng supernatural na kapangyarihan ni Deng at sumabog, na may kakilakilabot na enerhiya na bumubulusok. Ang buong palapag ng gusali ay hinalo ng enerhiyang ito. Nabasag ang bulletproof na salamin na tumatakip sa labas ng sahig at naisugod sa labas ng shockwave. Maging ang marami sa mga gusali sa loob ng gusali ay nawasak. Sa ganitong paraan, malinaw ang larangan ng paningin at lahat ng mga eksena ay makikita ni Zhang Yi sa di kalayuan. Nakita niya si Gao Changkong na napaatras ng 12 hakbang, dumaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Ang mga mata ni Deng Xiaotong ay dilat sa galit, ang kanyang mga mata ay duguan, at siya ay nagsuka ng isang pool ng dugo. Hindi masyadong maganda ang kalagayan niya sa in. Ang dalawang kapitan ay lumaban ng talo-talo. Dahan-dahang tumayo si Zhang Yi. Akin na. Ang bayani sa kwento ay palaging lilitaw muli sa pinakakritikal na sandali, pinipihit ang tubig mula sa pagbagsak at pinipigilan ang gusali mula sa pagbagsak. Hawak ang Holy Inquisition sa kanyang kanang kamay, humakbang siya ng isang hakbang pasulong at agad na nakarating sa labas ng gusali ng command center. Kaya lang, tahimik siyang lumulutang sa hangin. Isang masa ng itim na madilim na bagay ang bumalot sa banal na selyo sa kanyang kamay, tulad ng nagniningas na apoy ng kadiliman. Biglang lumitaw si Zhang Yi sa larangan ng digmaan at naakit ang atensyon ng lahat. May nakakilala sa marka ng kapitan na natatangi sa Tengu Squad sa kanya. Ito ang kapitan ng Tengu Team, Chaos. Dumating na siya, mahusay, ang Commander-in-Chief ay nailigtas. Baka sa mukha ng maraming sundalo sa ibaba ang pananabik at ginhawa. Halos lahat ay tuminala kay Zhang Yi na parang nakatingala sa bituin ng pag-asa. Ngunit mayroon ding mga taong may malungkot na mga mata at malungkot na mga ekspresyon. Hindi pinansin ni Zhang Yi ang mga sigaw sa ibaba, iwinagayway ang banal na espada sa kanyang kamay, at nilaslas ang itim na harang sa kanyang harapan. Nabasag na parang salamin ang hindi masisirang harang na iyon. Bumalik ang ilaw sa command center. Kasabay nito, ang maitim na bagay ay bumuhos sa gusali na parang alon ng apoy na nagniningas ng marahas. Ang gusali ay nabasag at ang buong sahig ay natatakpan ng madilim na bagay. Ang alon ng dark matter na ito ay umaatake sa lokasyon ng mga miyembro ng Samsara Team. Nagulat ang lahat, lalo na si Gao Changkong, na sa unang pagkakataon ay may pagtataka sa kanyang mga mata. Dahil hindi niya inaasahan na pagkatapos makaranas ng ganoong kalunos-lunos na labanan si Zhang Yi, hindi lang siya namatay, makakarating talaga siya sa larangan ng digmaan ng napakabilis. Aquarius Seal. Agad na gumawa ng selyo si Gao Changkong at nagpatawag ng treasure bottle upang labanan ang kapangyarihan ng hakbang na ito. Tahimik na lumulutang si Zhang Yi sa labas ng gusali na tinatanaw ang mga tao sa loob. Sa oras na ito, para siyang Diyos. Matapos lamunin ang pinagmulan ng ilang mga kapitan at bise-kapitan, ang kanyang kapangyarihan ay napabuti rin ng husto. Ngayon ang kanyang kapangyarihan sa espasyo ay sapat na upang suportahan siya upang mapupuksa ang grabidad. Gao Changkong, nandito ako para maghiganti sayo. Ang banal na selyo sa kamay ni Zhang Yi ay napuno ng itim na void power at direktang nakaturo kay Gao Changkong. Sa hitsura ni Zhang Yi, ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay agad na nabaligtad.
Nasa lalamunan na ang puso ni Zhu Zeng, ngunit ngayon ay mas gumaan ang pakiramdam niya. Naisip niya sa kanyang sarili, mabuti na lang at dumating si Zhang Yi, kung hindi man ay huli na siya ng isang hakbang, lahat tayo ay namatay dito. Dumudugo ang bibig ni Deng Xiantong, at kailangan niyang tanggapin ang katotohanang natalo siya ni Gao Changkong. Ngunit ang hitsura ni Zhang Yi ay nagbigay sa kanya ng kaginhawaan. Hindi bababa sa Zhu Zeng ay hindi mamamatay dahil sa kanyang kabiguan. Lahat ay nakatingin kay Zhang Yi ng may pagkamangha, pasasalamat at iba't ibang emosyon. Ngunit isang bagay ang mapapatunayan, ang prestihiyo ni Zhang Yi sa mata ng matataas na opisyal ng Blizzard City at mga ordinaryong sundalo ay umabot na sa pinakamataas na antas sa kasaysayan. Tagapagligtas? Ang salitang ito ay pumasok sa isip ng lahat. Kaya naman, mas mabuting dumating ng maaga kaysa dumating ng nagkataon. Sa panig ng Samsara team, medyo naging hindi paborable ang sitwasyon. Si Gao Changkong ay malubhang nasugatan sa desperadong suntok ni Deng Xiantong. Kung haharapin niya sina Zhang Yi at Deng Xiantong na magkasabay, maaaring hindi ganoon kalaki ang tsansa niyang manalo. Gayunpaman, may sariling paraan si Gao Changkong. Zen Meditation Seal, bawas. Muli niyang ginamit ang kakayahan ng reincarnation deduction, sinusubukang itarget si Zhang Yi at tingnan ang hinaharap ng labanang ito. Ilang sandali pa ay tumaas ang sulok ng kanyang bibig. Kasi in the future nakita niya, siya pa rin ang final winner. Tumayo si Gao Changkong sa mga guho na hawak ang Sun Sword. Zhang Yi, Deng Xiantong, magsama kayong dalawa. Bakit matatakot si Gao Changkong? Na-activate ang Fearless Lion Seal at itinutok niya si Zhang Yi sa air at naglunsad ng pag-atake. Matapos tamaan ang suntok, sinamantala ni Gao Changkong ang pagkakataon na kumilos at bumaling upang patayin si Zhu Zeng. Hanggat napatay si Zhu Zeng, matatapos ang lahat. Ngunit sa sandaling kumilos siya, mabilis na nagbago ang anyo ni Zhang Yi at lumipat sa ibang lokasyon. Nasa harap ito ni Zhu Zeng. Ang banal na Inquisitor ay naglaslas ng isang welga at nabangga ng husto ang Sun Lun Sword. Ang madilim na apoy ay bumangga sa gintong liwanag ng Bodha, at ang kalahati ng kalangitan ay nagpakita ng dalawang ganap na magkakaibang kulay. Ang kalahati nito ay madilim na parang isang demonyo sa gabi na bumabagsak mula sa langit, at ang kalahati nito ay ginto tulad ng 10,000 Bodha na si Chaozong. Boom! Ang kisam ng buong mataas na gusali ay nabasag, at ang mga pira-piraso ay lumipad sa hangin. Ang mga nakapaligid na dayuhan, deputy captain level at mas mababa, ay hindi nakayanan ang malakas na puwersang ito, at sunod-sunod na itinaboy, nakakalat sa buong command center. Biglang sumiklab ang isang nakakagulat na labanan sa ibaba. Ang mga miyembro ng Yanyan Guards, ang City Defense Army, at ang God Squad ay nagsimulang kubkubin at sugpuin ang mga miyembro ng Samsara Squad. Bumangon si Deng Xiantong at inatake si Gao Changkong mula sa likuran gamit ang kanyang foil sword sa kamay. Ipinagtanggol ni Lan Xincheng si Zhu Zeng hanggang sa mamatay. Malamig ang mga mata ni Gao Changkong. Ngayon wala na siyang daan palabas. Kailangan niyang patayin si Zhu Zeng bago maayos ang usapin. Kahit na kailangan niyang harapin ang dalawang alien sa antas ng kapitan sa parehong oras, pakiramdam niya ay hindi pa rin siya magagapi. Nakita ko na ang future mo, gumising ka na. Gumamit si Gao Changkong ng reincarnation deduction upang malaman ang tungkol sa mga kakayahan at paraan ng pakikipaglaban ni Deng Xiantong at Zhang Yi. Madaling lutasin ang Deng Xiantong, ngunit si Zhang Yi ang pinakamalaking problema. Kaya inactivate niya ang Qianwu Baolun at nagplanong basagin muna ang alien space ni Zhang Yi. Hanggat ang kapangyarihan na hinihigop sa isang pagkakataon ay lumampas sa limitasyon, ang alien space ay babagsak. Ang Sun Sword ay itinaas ng mataas, at isang nakakatakot na enerhiyang bagyo ang lumundag kung saan si Gao Changkong ang sentro. Zhang Yi, pwede bang pigilan mo ang galaw ko? Matalim na tanong ni. Sa susunod na sandali, ang Sun Sword ay nakatutok kay Zhang Yi at tinamaan siya. Ang malaking enerhiyang bagyo ay tila kayang sirain ang mundo, direktang tumuturo sa kanyang katawan at sa buong gusali sa likod niya. Walang duda na ang kapangyarihan ng kakila-kilabot na bagyong ito ay maaaring agad na puksain ang lahat ng nasa likod ni Zhang Yi. Walang kamalay-malay na naramdaman ni Zhang Yi ang kanyang likuran. Nandyan si Zhu. Kung iwasan niya ang hakbang na ito, tiyak na mamamatay sina Zhu Zeng at Lan Xincheng. Hindi mahalaga kung si Lan Xincheng ay namatay o hindi, ngunit siya ay gumugol ng labis na pagsisikap upang makabalik at talagang hindi na niya hahayaang may mangyari kay Zhu Zeng.
Pagkatapos ng lahat, kung ang Blizzard City ay lumipat sa isang bagong komandante, maaaring hindi si Zhu Zai ang pinakakapaki-pakinabang para kay Zhang Yi. Naging seryoso ang kanyang mga mata, at isang madilim na liwanag ang bumungad sa kanyang kaliwang mata. Echus! Matapos makuha ang pinagmulan ni Mayumi Takuchi, nagising si Zhang Yi ng isang bagong kakayahan. Ang kakayahang ito ay napaka-espesyal. Hindi nito direktang mapapabuti ang kanyang pagiging epektibo sa labanan, ngunit bibigyan siya ng pakiramdam ng pakikipaglaban. Ito ay nagbibigay daan sa kanya upang matiyak ang kanyang kaligtasan sa pinakamalaking lawak sa panahon ng labanan. Una, maaari niyang hulaan ang mga pag-atake laban sa kanyang sarili ng maaga at tumugon. Pangalawa, hanapin ang kahinaan ng atake ng kalaban at lutasin ito. Matapos ang oras na Echo ay aktibo, ang paningin sa kanyang kaliwang mata ay ganap na nagbago. Ito ay ibang mundo sa nakaraan. Ang mata ng bagyo sa kilos ni Gao Changkong ay agad niyang ikinulong, na siyang ubod ng kapangyarihan ni Gao Changkong. Itinaas ni Zhang Yi ang banal na hukom sa kanyang kamay at itinuro ito sa rumaragasang bagyo ng enerhiya. Ang sirang blade. Ang maitim na sangkap na nagpalapot sa kapangyarihan ng walang laman ay naging isang malaking araw, bumaril mula sa dulo ng kutsilyo ng Holy Inquisitor at bumangga ng malakas sa Sun Sword. Ang itim na palaso ay tumama sa mata ng bagyo, at ilang sandali pa, biglang lumawak ang rumaragasang bagyo. Pagkatapos ay sumabog ito na parang lobo, at ang enerhiya ay nilipol ang isa't isa. Sa huli, nagdulot lamang ito ng bagyo na humampas sa lahat ng direksyon, ngunit walang bakas ng enerhiya ang nakaapekto sa lugar sa likod ng Zhang Yi. Sa isang galaw lang, gumuho ang karamihan sa buong gusali ng command center. Biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Gao Changkong. Impossible ito. Lahat ng nasa harapan niya ay ganap na iba sa kinabukasang nakita niya. Ayon sa orihinal na kaltas, iiwasan ito ni Zhang Yi o mamamatay si Zhu Zeng. Alinman sa gamitin ang iba't ibang espasyo upang makuha ang kanyang buong lakas, at pagkatapos ay ang iba't ibang espasyo ay masisira. Gayunpaman, lumitaw ang isang pangatlong posibilidad. Ang hindi niya alam ay si Zhang Yi, na katapat niya, ay may kakayahan ding mag-deduce. Kaya lang, ang pagbabawas ni Gao Changkong ay katulad ng pagpapatakbo ng isang programa, ngunit maaaring magkaroon ng mga paglihis. Ang kakayahan ni Zhang Yi sa pagbabawas ay nakabatay sa mga patakaran ng field ng oras na nangangahulugan ng paghula sa hinaharap. Sa harap ng mas mataas na antas ng mga kakayahan, ang kanyang kakayahan sa pagbabawas ng reincarnation ay nawala ang epekto nito. Zhang Yi, bakit mo ako pinigilan? Tumingin si Gao Changkong kay Zhang Yi at mahinahong sinabi, hindi mo ako kaaway. Ikaw, tulad ko, ay parehong mababang loob. Hindi na kailangang isakripisyo ang iyong buhay para sa gayong tao. Hanggat papatayin ko si Zhu Zeng, maaari kong muling itatag ang kaayusan. Jiangnan Region. Hindi mo gustong makita ang mga matatandang ito na kasingyabang ng dati, tama? Halika at samahan mo ako sa pagbabago nitong baluktot na mundo. Sinubukan ni Gao Changkong na hikayatin si Zhang Yi. Isang panunuya lang ang isinagot ni Zhang Yi. Shut up! Damn traitor! Si Zhu Shui ay matalino at makapangyarihan. Lahat ng ginagawa niya ay para sa kinabukasan ng buong rehiyon ng Jiangnan. Dahil sa sarili mong pansariling interes, gusto mong sirain ang mga tagumpay na pinaghirapan ng hindi mabilang na tao. Ikaw ang pinakamalaking makasalanan. Siyempre ang mga salitang ito ay sinabi sa isang naroroon. Nang marinig ito ni Zhu Zeng, talagang naantig siya. Si Zhang Yi ay napakabuting tao. Hindi ko siya naintindihan noon, ngunit lumalabas na siya ay may napaka-inosente na puso. Nagpa siya si Zhu Zeng na kapag natapos na ang krisis na ito, dapat niyang sanay ng mabuti si Zhang Yi. Tungkol naman kay Deng Shentong. Well, bagamat mayroon din siyang mga merito sa pag-escort, ang pagkatalo kay Gao Changkong ay hindi maiiwasang mauwi sa pagkawala ng mga puntos. Ngayon, si Zhang Yi na lang ang mayroon si Zhu Zeng, isang mabuti at tapat na lalaki sa kanyang paningin. Bukod pa rito, tumingin si Zhang Yi kay Gao Changkong na kumikislap sa kanyang mga mata ang pagpatay na layunin, nag-set up ka ng bitag para patayin ako sa Tianhai City. Kailangan kitang ipaghiganti. Ang pangungusap na ito ay tunay na taos puso. Alam ni Gao Changkong na hindi na niya makumbinsi si Zhang Yi, kaya tumigil siya sa pagsasalita ng walang kapararakan. Okay, tingnan natin kung sino ang huling tumawa. Ang Tianwu Baolun sa kanyang likuran ay nagniningning ng maliwanag, nakatingin kay Zhu Zeng na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Patayin!
Tumalon siya patungo kina Zhang Yi at Deng Xiantong para patayin sila. Nilabanan ni Gao Changkong ang isa laban sa dalawa, hindi man lang natalo. Ngunit ngayon, ang pinakamalaking problema niya ay hindi ang manalo kina Zhang Yi at Deng Xiantong, kundi ang makalusot sa depensa ni Zhang Yi. Si Zhang Yi ay hindi isang estranghero na mahusay sa opensa. Sa panahon ngayon, mas mahusay niyang magagamit ang Power of the Void, pero pagdating sa close combat, hindi pa rin kasing husay ni Gao Changkong ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, walang kinalaman si Gao Changkong sa kanya. Kaharap si Zhang Yi na may kapangyarihan ng kalawakan, ang lahat ng kanyang pag-atake ay maa-absorb at babalik din. Sa madaling salita, sina Gao Changkong at Zhang Yi ang bida sa labanang ito. Ngunit si Deng Xiantong, na malubhang nasugatan, ay naging toyo. Ito ay nagpalungkot sa kanya, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Mula sa isang nakakasakit at nagtatanggol na pananaw, pareho silang isang antas na mas mahusay kaysa sa kanya. Sa kabutihang palad, kasama si Zhang Yi, naging imposible para kay Gao Changkong na patayin si Zhu Zeng. Ang napapanahong pagliligtas ni Zhang Yi ay nabigo sa layunin ni Gao Changkong na patayin si Zhu Zeng. Ngayon ay palala ng palala ang sitwasyon para sa kanya. Hindi niya nalampasan ang depensa ni Zhang Yi, lalo na sa Time Echo, mahuhulaan ni Zhang Yi ang lahat ng paraan ng pag-atake niya. Ang Time Echo ay ang superior na kakayahan ng Zen Seal, na kayang pigilan ito sa lahat ng direksyon. Direkta nitong tinatakan ang kakayahan ng pagbabawas ni Gao Changkong. Hindi pa banggitin ang abnormal na kakayahan sa pagtatanggol ni Zhang Yi. Sa oras na ito, ang buong kapangyarihang panlaban ng Blizzard City ay nagtitipon dito. Hanggat na antala, ang Samsara team ay matatalo sa madaling Umuurong tayo. Sumigaw siya sa lahat ng miyembro ng Reincarnation Team sa pamamagitan ng sistema ng komunikasyon. Nang marinig ng mga miyembro ng pangkat ang mga salitang ito, hindi nila maiwasang malungkot ng kaunti. Sa pagkakataong ito ay nabigo sila, ngunit halos nagtagumpay sila. Hindi nila alam kung ilang beses na silang nag-ensayo para sa araw na ito. Ngunit ito ay kalooban ng Diyos. Isinaalang-alang nila ang lahat ng mga kadahilanan sa Blizzard City, ngunit hindi nila isinasaalang-alang si Zhang Yi, isang estranghero mula sa labas ng lungsod. Bagamat nakaramdam sila ng kaunting panghihinayang, nagmamadali pa rin silang bumalik ayon sa mga tagubilin ni Gao Changkong. Ang alien na palaging tinatawag na martial arts field, ngunit kakaunti ang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan, ay nagbukas ng isang dimensional na pinto. Malalim na tiningnan ni Gao Changkong si Zhu Zeng, at pagkatapos ay tumutok kay Zhang Yi. Zhang Yi, panalo ka ngayon. Minamaliit kita. Pero sa susunod, hindi na magiging ganoon kasimple. Hindi nagsalita si Zhang Yi, ngunit lumapit si Deng Xiantong na may dalang espada at tumingin sa pintuan ng kalawakan na may matalim na mga mata. Sa hindi inaasahan, humahantong ito sa isang tiyak na direksyon sa labas ng lungsod. Ito ang ruta ng pagtakas na inihanda ng koponan ng Samsara para sa kanilang sarili. Sa tingin mo makakatakas ka? Tanong ni Deng Xiantong sa malalim na boses. Sinulyapan ni Gao Changkong si Deng Xiantong na may kaunting pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Hindi naman sa sinasadya niyang ipahiya siya, pero hindi niya lang sineseryoso ang talunang general na ito. Deng Xiantong, dapat mong pasalamatan si Zhang Yi sa pagligtas ng iyong buhay. Kung hindi, patay ka na. Biglang natuwa si Deng Xiantong, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos, dahil wala nga siyang laban kay Gao Changkong sa mga oras na ito. Nabaling lang ang atensyon niya kay Zhang Yi, umaasa na tutulungan siya ni Zhang Yi na pigilan ang taong nasa harapan niya. Hindi rin malabo si Zhang Yi. Ibinaba niya ang kanyang kilay at tumingin sa kanang kamay. Ang banal na hukom ay napuno ng madilim na apoy. I'm also very good at the power of space. Guess you can escape with me here. Maaaring hindi ito magawa ng iba, ngunit maaaring sirain ni Zhang Yi ang kanilang mga channel sa kalawakan. Bahagyang kumunot ang noo ni Gao Changkong. Sa sandaling ito, dalawang tao ang biglang lumitaw sa langit. Memorial kay Yushen at Sun Luxuan. Matinding labanan ang dalawang tao sa field ni Jie Yushen, solo, sa mahabang panahon, ngunit walang nanalo. Sa oras na ito, pagkatapos matanggap ang utos ni Gao Changkong, inilabas ni Jie Yushen ang kanyang kakayahan. Naisip niya ang kasalukuyang sitwasyon at naglakad papunta sa harapan ng Reincarnation Team na may isang espada at isang lalaki. Captain, kunin mo na lahat at umalis ka muna, ako na ang bahala sa'yo. Ang mga mukha ng mga miyembro ng koponan ay nagpakita ng hindi mabata na mga ekspresyon. Vice Team,
Dahil ang pagiging nasa likuran ay nangangahulugan na kailangan niyang maghintay hanggang ang pinto sa kalawakan ay ganap na sarado bago matapos ang misyon. Pagdating ng panahon, ang pananatiling mag-isa sa Blizzard City ay tiyak na magreresulta sa kamatayan. Gayunpaman, wala nang makapagsasabi pa. Dahil sa simula pa lang nang sumali sila sa planong ito, lahat sila ay may kamalayan na isakripisyo ang kanilang buhay. Ang lahat sa pangkat ng Tengu ay umakyat mula sa ibaba at personal na sinanay ni Gao Changkong. At ang bawat isa sa kanila ay napupuot sa kawalang katarungan ng Blizzard City. Kung sino pa man ngayon, walang pag-aalinlangan nilang isinakripisyo ang kanilang mga sarili para mabigyan ng pagkakataon ang ibang teammates na mabuhay. Hindi tinanggihan ni Gao Changkong ang alok ni Yushen. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Jay Yushen at taimtim na sinabi, "Palagi kang magiging kapatid ko. Dapat ikaw ang aking pinakamatapang na kapatid." Huminga ng malalim si Jay Yushen, "Kapitan." Naglabas siya ng No-5 compound mula sa kanyang bulsa at walang pag-aalinlangan na isinusok iyon sa kanyang bibig. Hindi napigilan ni Zhang Yi na magpakawala ng mahabang buntong hininga, "Again. Mahilig kayong magdroga, tama?" Bagamat noong nakaraan ay palagi niyang minamaliit ang minsanang gamot na ito na maaaring makapinsala sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa isang tunay na labanan sa buhay at kamatayan, ang makita ang kanyang kalaban na gumagamit ng droga ay magbibigay pa rin sa kanya ng manhid na pakiramdam. Ang compound No-5 ay gumagana ng napakabilis. Maaari itong mabilis na masunog ang potensyal ng isang tao, at kahit na humantong sa kamatayan kung labis na ginagamit. Gayunpaman, sa oras na ito, napagtanto na ni Jay Yushen ang kamatayan, kaya hindi siya nagpakita ng pag-aalinlangan kapag ginamit ang kanyang kapangyarihan. Boom! Ang mga berdeng apoy ay pumailan lang sa kalangitan at nagsunog sa paligid niya. Sa kanya bilang sentro, ang lugar sa loob ng 1 kilometrong radius ay agad na naging isang dagat ng berdeng apoy. Nagmamadaling umatras sina Zhang Yi, Sun Luxuan at Deng Shentong, ayaw hayaang hawakan sila ng hindi kilalang apoy. Pagkatapos ay mayroong daan-daang mga sundalo sa paligid niya na walang oras upang umatras at direktang nilamon ng apoy. Sa isang kisap mata, bumulwak ang berdeng apoy mula sa kanilang 7 butas, at sila ay nasunog sa mga kalansay habang umiiyak. Himala, ang kanilang mga damit at sandata ay hindi nasira, at ang kanilang mga laman at laman loob ay nasunog na naging abo. Malaking pagkasira ng Genlo. Dahan-dahang itinaas ni Jay Yushen ang malaking berdeng espada, ang kanyang mga mata ay ganap na naging berde, at ang buong katawan ay napuno ng nakakatakot na berdeng apoy. Kapag ang isang captain-level figure ay nagsimulang ipagsapalaran ang kanyang buhay, walang sinuman ang maaaring makatulong ngunit kiligin. Kinuha ni Gao Changkong ang kanyang mga tauhan at isa-isang umalis mula sa gate ng kalawakan. Ngunit hindi na siya napigilan ni Zhang Yi at ng iba pa. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman ang maaaring tumawid sa landas ng sakripisyo sa Diyos ng kamatayan, si Yushen. Buksan, patayin, sige. Ahahaha. Itinaas ni Jay Yushen ang kanyang ulo at tumawa ng malakas. Iyon ang huling karnabal ng isang lalaki na malapit ng isuko ang kanyang buhay. Kapag ang isang tao ay hindi natatakot sa kamatayan, walang makakapigil sa kanya sa mundong ito. Ang mga apoy sa buong kalangitan ay nagsimulang sumiklab ng husto, na pinapatay ang lahat sa paligid nila nang walang pinipili. Naramdaman ni Zhang Yi na may mali at tahimik na umatras sa likod ng lahat. Siguradong mamamatay si Jay Yushen, hindi na niya kailangang ipagsapalaran ang kanyang buhay kasama ang isang patay na tao. Poprotektahan ko si Zhu Shui, harapin niyo ang lalaking ito. Gustong tumakas ni Zhang Yi pagkatapos sabihin yon. Ngunit hinawakan ni Sun Luxuan ang kanyang braso at nakangiting sinabi sa kanya, lahat ng tao sa Reincarnation Team ay tumakas. Si Zhu Shui ay ligtas na ngayon. Binata, sabay nating labanan ang kalaban. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhang Yi, at walang magawa siyang tumango bilang pagsang-ayon. Sa oras na ito, umalis na si Zhu Zeng sa war zone sa ilalim ng proteksyon ni Lan Xincheng. Pagkatapos niyang makatakas, agad niyang kinuha ang kanyang satellite phone at nakipag-ugnayan sa malayong Shengjing District Headquarters. Hello, ako si Zhu Zeng mula sa Jiangnan District. Ang execution code ko ay Tager. Sa frontal battlefield, kaharap si Jay Yushen na determinadong mamatay, si Zhang Yi at ang iba pa ay hindi nangahas na maging pabaya. Dapat natin siyang kontrolin, kung hindi, ang Blizzard City ay guguluhin niya. Paalala ni Sun Luxuan sa kanilang dalawa. Nakikita ko.
Direktang binuksan ni Deng Xiaotong ang kapaligiran ng Great Sumeru at gumamit ng mga ilusyon upang maimpluwensyahan si Jie Yuxian. Upang maiwasang maapektuhan ng ilusyon, kailangang ipikit ni Jie Yuxian ang kanyang mga mata. Ngunit kung tutuusin, hindi katulad ni Gao Changkong, wala siyang ganoong kalakas na five senses, kaya naapektuhan ng husto ang kanyang combat effectiveness at sense of direction. Sinalakay siya ni Zhang Yi at Sun Luxuan mula sa tatlong direksyon. Hindi naging madali ang laban na ito. Ang apoy ng digmaan ay nagpatag sa lupain sa loob ng ilang milya mula sa buong Combat Command Center. Sa huli, ang pagkamatay ni Yuxian ay dahil na overdraw niya ang sarili niyang essence sa Compound No. 5 at namatay sa pagod. Isa itong captain-level monster na may malakas na attack power at napakahirap patayin. Hindi katakataka na maraming tao ang hindi naniniwala na si Deng Xiaotong ay peke ang kanyang kamatayan. Tumingin si Zhang Yi sa katawan ni Yuxian at nakahinga ng maluwag. Sayang naman at nakataka si Gao Changkong at ang iba pa. Napabuntong hininga si Zhang Yi. Hindi sila makakatakas. Kinagat ni Deng Xiaotong ang kanyang mga ngipin. Kahit na tumakas sila mula sa Blizzard City, sila ay ililista bilang S-Class wanted na mga kriminal at hahabulin ng buong Huaxu Kingdom. Tiyak na mamamatay sila. Sinabi ni Zhang Yi, ngunit sa lakas ni Gao Changkong, napakahirap na patayin siya. Napaka-abnormal ng kakayahan ni Gao Changkong, bagamat ang kanyang kakayahan sa pagbabawas ay malayo sa paghula sa hinaharap. Gayunpaman, maaari niyang gamitin ang kapangyarihang ito ng maraming beses sa labanan at pagbutihin ang kanyang lakas ng mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Lalo na kapag ang isang tiyak na tao ay napili bilang target, ang nakatarget na pagsasanay ay maaaring isagawa. Kasama ng 6 na makapangyarihang seal ni Tian Wu Baolun, ang kapangyarihang taglay niya ay medyo nakakatakot kahit sa mga kapitan. Nag-isip si Zhang Yi, 9,200 lang ang supernatural power index ni Deng Xiaotong, kaya dapat nasa 9,600 lang si Gao Changkong. Siya dapat ang alien na pinakamalapit sa antas ng Epsilon sa kasalukuyan. Sa puntong ito, idinagdag niya, maliban sa akin. Habang nagkukwentuhan silang tatlo, galing sa di kalayuan ang boses ni Zhu Zeng. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas. Tumingin si Zhang Yi. Bagamat mukhang medyo pagod si Zhu Zeng, hindi siya nasugatan dahil sa magandang proteksyon ng lahat. Aksidente lang siyang napapikit ng umatras at nalagyan ng benda ang braso. Hindi napigilan ni Zhang Yi na magtanong, mayroon ka pa bang backup plans? Ngumiti si Zhu Zeng at sinabing, syempre. Itinaas niya ang ulo at tumingala sa langit. Dapat siyang mamatay. Hindi alam ni Zhang Yi kung saan nakuha ni Zhu Zeng ang kanyang tiwala. Kung hindi siya dumating sa oras, si Zhu Zeng ay napatay na ni Gao Changkong. Ngayon ay lumalabas siya na mukhang confident. Ngunit sa sandaling ito, biglang narinig ni Zhang Yi ang tunog ng mga kadena na kinakaladkad. Hindi na iwasang sundan nila ni Deng Xiaotong ang tunog. Biglang napuno ng ambon ang hangin at ang tunog ng mga tanikala ay palapit ng palapit. Mula sa ambon, 2 kadena na bakal ang lumitaw, ang isang itim na itim at ang isa ay purong puti. Unti-unti silang nagbago mula sa anyo hanggang sa walang anyo at mabilis na kumalat patungo sa harapan. May aura ng kamatayan na kumakalat sa paligid ng mga tanikala. Ito ay nakakatakot at nagpaparamdam sa mga tao ng takot mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Ang panloob na babala ni Zhang Yi ay tumunog ng malakas. Mabilis siyang nag-teleport ng daan-daang metro ang layo, malayo sa 2 kadena. Sina Deng Xiaotong at Sun Luxuan ay gumamit din ng parehong diskarte. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila ang direksyon na itinuro ng 2 kadena, isang nalilitong Major Yan Yunwei. Bago niya alam ang nangyayari, mahigpit na nakagapos ang kanyang katawan ng 2 kadena. Ano? Ano ito? Napasigaw siya sa takot at pilit na pumiglas. Ngunit gaano man niya kalakas ang kanyang kapangyarihan at ginamit ang kanyang kapangyarihan, hindi niya masisira ang kadena kahit kaunti. Si Zhu Zeng, na orihinal na puno ng kumpiyansa, ay agad na nagbago ng kanyang ekspresyon nang makita niya ang eksenang ito. Paano kaya? Pahigpit ng pahigpit ang mga tanikala sa katawan ni Major Yan Yunwei. Sa oras na ito, nakita ni Zhang Yi ang isang eksena na nagpatindig ng balahibo sa kanyang katawan. Mula sa ambon, dahan-dahang lumutang ang 2 matangkad na figura. Pareho silang mahigit 2 talampakan ang taas.
Ang isa ay nakasuot ng itim na damit, ang isa naman ay nakasuot ng puting damit, at pareho silang may matataas na matulis na sombrero sa kanilang mga ulo. Ang itim na sombrero ay nagsasabing, "Catching you," at ang puting sombrero ay nagsasabing, "Nandito ka rin." Ang itim at puti ay hindi permanente. Hindi napigilan ni Zhang Yi na bumulong. Halos walang sinuman sa Huaxu Kingdom ang hindi nakakaintindi sa mga larawan ng dalawang multo at Diyos na ito. Ang dalawang multo at Diyos ay napuno ng makamulto na enerhiya, ang kanilang mga paa ay guwang, at sila ay lumulutang patungo sa Yanyunwei na nakagapos ng mga tanikala. Sa buong mga guho, ang lahat ay masyadong natakot na lumipat. Maging si Zhang Yi at ang tatlo pang hindi malay ay nanatiling tahimik. Dahil mula sa dalawang multo at Diyos na iyon, naramdaman nila ang labis na kakilakilabot na kapangyarihan ng mga panuntunan na higit sa antas ng kapitan. Si Major Yanyun ay labis na natakot, at ang mga gwardiya ni Yanyun sa paligid niya ay sinusubukan din na tulungan siya mula sa problema. Ngunit anuman ang kanilang ginawa, pagbaril gamit ang mga baril o pag-atake gamit ang mga supernatural na kapangyarihan, ang kadena ay hindi gumagalaw. Sa isang iglap, dalawang multo ang lumapit sa kanya, hawak ang kadena na nakakulong sa kaluluwa sa kanilang mga palad. Kinalagkad ng dalawang multo at Diyos ang katawan ni Major Yanyun pasulong nang hindi man lang tumitingin sa iba. Sa harap nila, isang malaking mataas na platform ang biglang lumitaw ng dahan-dahan. Tulad ng isang malaking pinto, umabot ito ng diretsyo sa langit na nakat. Unti-unting lumitaw ang hitsura ng pinto. Ngunit nang makita ito ng lahat, ang kanilang mga leeg ay lahat ng takot na nanlamig ang kanilang mga leeg. Dahil hindi iyon isang makalangit na tarangkahan, ngunit isang malaking guillotine. Libu-libong talampakan ang taas sa langit, isang maitim at matalim na kutsilyo ang nakasabit sa itaas ng mga ulap. Tumagilid ang gilid ng kutsilyo. Sa isang welga, ang mga tao at hayop ay mahahati sa dalawang piraso. Takot na takot si Major Yanyun kaya nawalan siya ng kaluluwa at sumigaw ng buong lakas, ngunit ang kanyang katawan ay mahigpit na nakakandado ng kadena ng soul lock at hindi siya makawala. Boom! Nahulog ang guillotine mula sa langit, at ilang sandali pa ay bumagsak ito, naputol mula sa kanyang Heavenly Spirit Cap hanggang sa talampakan niya. Ang katawan ni Major Yanyun ay maayos na nahahati sa dalawa. Kung titignan mo siya mula sa harapan, akalain mong walang nangyari sa kanya. Ngunit pagkatapos mahulog ang talim ng kutsilyo, ang lahat ng mga pangitain ay nawala kaagad. Ang Ghost Mission at ang guillotine ay naging usok at nagkalat. Ngunit ang katawan ni Major Yanyun ay nahati sa dalawang bahagi, sa harap at likod, at siya ay nahulog. Ang kasuklam-suklam na sitwasyon ng kamatayan na ito ay naging dahilan upang makahinga ng hangin ang lahat. Dahil mula sa simula hanggang sa huli, walang nakakita na kumilos laban sa Major. Parang maldita. Nanginginig ang katawan ni Zhu Zeng, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Gao Changkong, niloko mo na naman ako. May ideya si Zhang Yi at alam niyang hindi karaniwan ang bagay na ito. Zhu Shui, anong nangyayari? Sino ang gustong umatake sa ating mga tao? Matalim na tiningnan ni Zhu Zeng si Zhang Yi. Matagal siyang natahimik at saka dahan-dahang sinabi. Hiniling ko sa taong mula sa Shenjing District na tulungan akong patayin ang taksil na si Gao Changkong. Ito ang kanyang kakayahan, Hell's Guillotine. Kahit sinong target niya ay tiyak na papatayin. Isa itong mortal na panuntunan. Sa puntong ito, naggangalit siya at sinabing, "Dam Gao Changkong," malamang nahulaan niya ang lahat ng ito. Talagang nakatakas siya. Upang maiwasang maapektuhan ng ilusyon, kailangang ipikit ni Jie Yushen ang kanyang mga mata. Ngunit kung tutuusin, hindi katulad ni Gao Changkong, wala siyang ganoong kalakas na 5 senses, kaya naapektuhan ng husto ang kanyang combat effectiveness at sense of direction. Sinalakay siya ni Zhang Yi at Sun Luxuan mula sa 3 direksyon. Hindi naging madali ang laban na ito. Ang apoy ng digmaan ay nagpatag sa lupain sa loob ng ilang milya mula sa buong combat command center. Sa huli, ang pagkamatay ni Yushen ay dahil na overdraw niya ang sarili niyang essence sa compound No 5 at namatay sa pagod. Isa itong captain-level monster na may malakas na attack power at napakahirap patayin. Hindi katakataka na maraming tao ang hindi naniniwala na si Deng Shentong ay peke ang kanyang kamatayan. Tumingin si Zhang Yi sa katawan ni Yushen at nakahinga ng maluwag. Sayang naman at nakataka si Gao Changkong at ang iba pa. Napabuntong hininga si Zhang Yi. Hindi sila makakatakas. Kinagat ni Deng Shentong ang kanyang mga ngipin, kahit na tumakas sila mula sa Blizzard City,
sila ay ililista bilang S-Class wanted na mga kriminal at hahabulin ng buong Huaxu Kingdom. Tiyak na mamamatay sila. Sinabi ni Zhang Yi, ngunit sa lakas ni Gao Changkong, napakahirap na patayin siya. Ang kakayahan ni Gao Changkong ay napaka-abnormal, bagamat ang kanyang kakayahan sa pagbabawas ay malayo sa paghula sa hinaharap. Gayunpaman, maaari niyang gamitin ang kapangyarihang ito ng maraming beses sa labanan at pagbutihin ang kanyang lakas ng mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Lalo na kapag ang isang tiyak na tao ay napili bilang target, ang nakatarget na pagsasanay ay maaaring isagawa. Kasama ng 6 na makapangyarihang seal ni Tian Wu Baolun, ang kapangyarihang taglay niya ay medyo nakakatakot kahit sa mga kapitan. Nag-isip si Zhang Yi, 9,200 lang ang supernatural power index ni Deng Shentong, kaya dapat nasa 9,600 lang si Gao Changkong. Siya dapat ang alien na pinakamalapit sa antas ng Epsilon sa kasalukuyan. Sa puntong ito, idinagdag niya, maliban sa akin. Habang nagkukwentuhan silang tatlo, galing sa di kalayuan ang boses ni Zi. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas. Tumingin si Zhang Yi. Bagamat mukhang medyo pagod si Zhu Zeng, hindi siya nasugatan dahil sa magandang proteksyon ng lahat. Aksidente lang siyang napapikit ng umatras at nalagyan ng benda ang braso. Hindi napigilan ni Zhang Yi na magtanong, mayroon ka pa bang backup plans? Ngumiti si Zhu Zeng at sinabing, syempre. Itinaas niya ang ulo at tumingala sa langit. Dapat siyang mamatay. Hindi alam ni Zhang Yi kung saan nakuha ni Zhu Zeng ang kanyang tiwala. Kung hindi siya dumating sa oras, si Zhu Zeng ay napatay na ni Gao Changkong. Ngayon ay lumalabas siya na mukhang confident. Ngunit sa sandaling ito, biglang narinig ni Zhang Yi ang tunog ng mga kadena na kinakaladkad. Hindi na iwasang sundan nila ni Deng Shentong ang tunog. Biglang napuno ng ambon ang hangin at ang tunog ng mga tanikala ay palapit ng palapit. Mula sa ambon, 2 kadena na bakal ang lumitaw, ang isang itim na itim at ang isa ay purong puti. Unti-unti silang nagbago mula sa anyo hanggang sa walang anyo at mabilis na kumalat patungo sa harapan. May aura ng kamatayan na kumakalat sa paligid ng mga tanikala. Ito ay nakakatakot, at nagpaparamdam sa mga tao ng takot mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Ang panloob na babala ni Zhang Yi ay tumunog ng malakas. Mabilis siyang nag-teleport ng daan-daang metro ang layo, malayo sa 2 kadena. Sina Deng Shentong at Sun Luxuan ay gumamit din ng parehong diskarte. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila ang direksyon na itinuro ng 2 kadena, isang nalilitong Major Yan Yunwei. Bago niya alam ang nangyayari, mahigpit na nakagapos ang kanyang katawan ng 2 kadena. Ano? Ano ito? Napasigaw siya sa takot at pilit na pumiglas. Ngunit gaano man niya kalakas ang kanyang kapangyarihan at ginamit ang kanyang kapangyarihan, hindi niya masisira ang kadena kahit kaunti. Si Zhu Zeng, na orihinal na puno ng kumpiyansa, ay agad na nagbago ng kanyang ekspresyon nang makita niya ang eksenang ito. Paano kaya? Pahigpit ng pahigpit ang mga tanikala sa katawan ni Major Yan Yunwei. Sa oras na ito, nakita ni Zhang Yi ang isang eksena na nagpatindig ng balahibo sa kanyang katawan. Mula sa ambon, dahan-dahang lumutang ang 2 matangkad na figura. Pareho silang mahigit 2 talampakan ang taas. Ang isa ay nakasuot ng itim na damit, ang isa naman ay nakasuot ng puting damit, at pareho silang may matataas na matulis na sombrero sa kanilang mga ulo. Ang itim na sombrero ay nagsasabing, catching you, at ang puting sombrero ay nagsasabing, nandito ka rin. Ang itim at puti ay hindi permanente. Hindi napigilan ni Zhang Yi na bumulong. Halos walang sinuman sa Huaxu Kingdom ang hindi nakakaintindi sa mga larawan ng 2 multo at Diyos na ito. Ang 2 multo at Diyos ay napuno ng makamulto na enerhiya, ang kanilang mga paa ay guwang, at sila ay lumulutang patungo sa Yan Yunwei na nakagapos ng mga tanikala. Sa buong mga guho, ang lahat ay masyadong natakot na lumipat. Maging si Zhang Yi at ang 3 pang hindi malay ay nanatiling tahimik. Dahil mula sa 2 multo at Diyos na iyon, naramdaman nila ang labis na kakilakilabot na kapangyarihan ng mga panuntunan na higit sa antas ng kapitan. Si Major Yan Yun ay labis na natakot, at ang mga gwardiya ni Yan Yun sa paligid niya ay sinusubukan din na tulungan siya mula sa problema. Ngunit anuman ang kanilang ginawa, pagbaril gamit ang mga baril o pag-atake gamit ang mga supernatural na kapangyarihan, ang kadena ay hindi gumagalaw. Sa isang sandali, 2 multo ang lumapit sa kanya, hawak ang kaden.
Kinalagkad ng dalawang multo at Diyos ang katawan ni Major Yan Yun pasulong nang hindi man lang tumitingin sa iba. Sa harap nila, isang malaking mataas na platform ang biglang lumitaw ng dahan-dahan. Tulad ng isang malaking pinto, umabot ito ng diretsyo sa langit, na nakataas sa mga ulap nang hindi alam kung ilang milya ito. Itinali ng dalawang multo ang katawan ni Major Yan Yun sa mataas na plataporma. Unti-unting lumitaw ang hitsura ng pinto. Ngunit nang makita ito ng lahat, ang kanilang mga lieg ay lahat ng takot na ang kanilang mga lieg ay nanlamig. Dahil hindi iyon isang makalangit na tarangkahan, ngunit isang malaking guillotine. Libu-libong talampakan ng taas sa langit, isang maitim at matalim na kutsilyo ang nakasabit sa itaas ng mga ulap. Tumagilid ang gilid ng kutsilyo. Sa isang welga, ang mga tao at hayop ay mahahati sa 2 piraso. Takot na takot si Major Yan Yun kaya nawalan siya ng kaluluwa at sumigaw ng buong lakas, ngunit ang kanyang kata. Boom! Nahulog ang guillotine mula sa langit, at ilang sandali pa ay bumagsak ito, naputol mula sa kanyang Heavenly Spirit Cap hanggang sa talampakan niya. Ang katawan ni Major Yan Yun ay maayos na nahahati sa 2. Kung titignan mo siya mula sa harapan, akalain mong walang nangyari sa kanya. Ngunit pagkatapos mahulog ang talim ng kutsilyo, ang lahat ng mga pangitain ay nawala kaagad. Ang Ghost Mission at ang guillotine ay naging usok at nagkalat. Ngunit ang katawan ni Major Yan Yun ay nahati sa 2 bahagi, sa harap at likod, at siya ay nahulog. Ang kasuklam-suklam na sitwasyon ng kamatayan na ito ay naging dahilan upang makahinga ng hangin ang lahat. Dahil mula sa simula hanggang sa huli, walang nakakita na kumilos laban sa Major. Parang maldita. Nanginginig ang katawan ni Zhu Zeng, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Gao Changkong, niloko mo na naman ako. May ideya si Zhang Yi at alam niyang hindi karaniwan ang bagay na ito. Zhu Shui, anong nangyayari? Sino ang gustong umatake sa ating mga tao? Matalim na tiningnan ni Zhu Zeng si Zhang Yi. Matagal siyang natahimik at saka dahan-dahang sinabi. Hiniling ko sa taong mula sa Shenjing District na tulungan akong patayin ang taksil na si Gao Changkong. Ito ang kanyang kakayahan, Hell's Guillotine. Kahit sinong target niya ay tiyak na papatayin. Isa itong mortal na panuntunan. Sa puntong ito, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Dam Gao Changkong, tiyak na hinulaan niya ang lahat ng ito. Talagang nakatakas siya. Ang pangyayaring ito ay lubos na nakaantig kay Zhang Yi. Ayon sa mga alingaungaw, ang estranghero sa antas ng Ipsilon sa Shenjing ay may kakayahang habulin ang mga tao ng libu-libong milya ang layo. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang kakayahan ng Hell's Guillotine ay magiging isang malaking pagkakamali kapag nakita niya ito sa unang pagkakataon. Nagulat siya sa katakutan ng guillotine sa impyerno dahil ang kapangyarihan ng mga alituntunin ay nagparamdam sa kanya ng matinding takot. Naisip ni Zhang Yi sa kanyang isipan, kung makulong siya ng ganitong uri ng kapangyarihan, posible bang makatakas? Gayunpaman, mula sa praktikal na pananaw, orihinal na binalak ni Zhu Zeng na gamitin ang guillotine sa impyerno upang patayin si Gao Changkong, ngunit inilihis ni Gao Changkong gamit ang ilang paraan. Sa madaling salita, para makamit ang siguradong pagpatay sa Hell's Guillotine, dapat matugunan ang ilang kondisyon. Si Zhang Yi ay nakaramdam ng kaunting pagbabantay sa kanyang puso. Mukhang dapat niyang pakitunguhan ng mabuti ang lahat ng kahilingan ng Blizzard City, lalo na ang hindi pagbibigay ng kanyang mga personal na gamit sa kabilang partido. Bakale. Tumingin siya kay Zhang Yi, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagpapahalaga. Zhang Yi, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi ka dumating sa kritikal na sandali, may nangyari sa ating lahat. Tumingin sina Sun Luxuan at Deng Shentong kay Zhang Yi, puno rin ng pasasalamat ang kanilang mga mata. Kahit kasing proud si Deng Shentong, hindi siya nagalit dahil ninakaw ni Zhang Yi ang limelight. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Yi ang kanilang tagapagligtas. Lihim na umiti si Zhang Yi sa kanyang puso at mapagpakumbaba na sinabi sa kanyang mukha, ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang mamamayan ng Jiangnan Region. Si Zhu Zeng ay lubos na nasisiyahan sa saloobin ni Zhang Yi. Nakaisip na siya ng 100 paraan para i-promote si Zhang Yi. Pero sa ngayon, may iba pa silang dapat harapin. Pagkatapos ng labanan, sumugod ang mga pinuno ng iba't ibang unit at departamento sa Blizzard City at ipinahayag ang kanilang katapatan kay Zhu Zeng. Zhu Shui, okay ka lang? Great. The moment I heard about the rebellion in the command center, I was so anxious.
Natatakot lang ako na may mangyari sa'yo na hindi inaasahan. Zushui, nag-aalala ako sa'yo. Ang grupong ito ng mga tao ay walang epekto noong sila ay nagsimulang mag-away, ngunit ngayon ay mayroon pa rin silang paraan upang iyak ang ama at ina. Hindi naman kasi bobo ang puso ng lahat. May traitor sa Blizzard City, at tiyak na hindi susuko si Zhu Zeng. Dapat niyang aktibong dumistansya ang kanyang sarili sa Samsara team sa oras na ito upang maprotektahan ang kanyang sarili. Kinusot-kusot ni Zhu Zeng ang kanyang mga mata at sinulyapan ang lahat ng naroroon. Narito ang mga matataas na opisyal na ito mula sa Blizzard City, ngunit ang ilan sa kanila ay dapat na nakikipagsabuatan sa AI. Kung hindi, imposible para sa ilang tao sa Samsara team na lampasan ang lahat at isagawa ang operasyong ito. Mula sa malamig na mga mata ni Zhu Zeng, tila nakita ni Zhang Yi na malapit nang magsimula ang isang mahusay na paglilinis. Ngunit ano ang kinalaman nito kay Zhang Yi? Lumingon si Zhu Zeng, umiti at masiglang pinuri si Zhang Yi, at pagkatapos ay hiniling na magpahinga muna. Siyempre, hindi nag-atubili si Zhu Zeng na purihin sina Sun Luxuan at Deng Xiantong na sinubukan ang kanilang makakaya para protektahan siya. Bumalik ka muna, at ayusin ko kaagad ang mga tauhan ng medical department na magpapagamot sa'yo. Sabi ni Zhu Zeng. Tiningnan ni Zhang Yi ang kanyang katawan at nakitang wala siyang anumang pinsala sa labanang ito. Kaya sinabi niya, hindi ko kailangang mag-aksaya ng mga mapagkukunang medikal. Hindi ako nasugatan. Tumango si Zhu Zeng at umalis na napapalibutan ni Lan Xincheng at iba pa. Umiti si Sun Luxuan at sinabi kay Zhang Yi, "Binata, napakagaling mo." Pagkatapos ay sinundan niya si Zhu Zeng at umalis. Sa oras na ito, nasugpo ang rebelyon, ngunit ang lungsod ay hindi matatag, at kailangan niyang protektahan ang kaligtasan ni Zhu Zeng sa lahat ng oras. Hindi nagtagal ay dumating ang mga tao mula sa departamento ng medikal upang gamutin ang mga nasugatan sa pinangyarihan. Nang magkagulo ang Samsara team, maraming mga sundalo na pumunta sa pinangyarihan upang suportahan sila ay namatay o malubhang nasugatan. Dumudugo pa rin ang bibig ni Deng Xiantong dahil sa paggamit ng compound no. Ngunit siya ay tila maayos at maaari pa ring lumapit upang makipag-chat kay Zhang Yi. I didn't expect you to hide so deeply. Akala ko papatayin ka ni Gao Changkong. Sinulyapan siya ni Zhang Yi at mahinahong sinabi, hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Mahinahong umiti si Deng Xiantong. Nabubuhay ako para sa mga hindi nakaligtas. Sa panahon ng pagsasagawa ng misyon na iyon, napagtanto ko na may mali. Dapat may isang traitor sa Blizzard City. Yun na lang, ang taong pinaghihinalaan ko ay ang taong nasa syudad noon, at hindi ko inaasahan na si Gao Changkong pala. Nagtaas ng kilay si Zhang Yi. Noong panahong iyon, si Gao Changkong ay nasa isang misyon pa rin sa Baiting Lake. Sa lohikal na pagsasalita, hindi nila nakuha ang tiyak na impormasyon tungkol sa larangan ng digmaan, pabayaan ang pakikipag-usap sa koponan ng Samsara sa isang napapanahong paraan. So, sa Blizzard City, may mga kasabwat talaga sila. Huminga ng malalim si Zhang Yi, nakita na niya na may paparating na major purge. Ito ang presyo ng isang bigong rebelyon, malaking bilang ng mga tao ang mamamatay. Deng Xiantong, paano ka nakatakas mula sa Jiangning City? Biglang tanong ni Zhang Yi na nagtataka. Mahiwagang umiti si Deng Xiantong, well, it's actually nothing special. Pinikit niya ang kanyang mga mata at mahinang nagsabi, ito ay isang blind trick lang. Hindi niya ipinaliwanag ng detalyado, ngunit halos nahulaan na ni Zhang Yi ang kanyang pamamaraan. Ang kakayahan ni Deng Xiantong, ang Sumeru Illusion, ay maaaring gumamit ng liwanag upang kontrolin ang paningin ng mga tao, sa gayon ay nakakaapekto sa 5 pandama. Hindi mahirap lumikha ng isang ilusyon ng kanyang pagkamatay para kay Phoenix Yinren na nasa larangan ng digmaan noong panahong iyon, o kahit para sa command center sa harap ng kamera. Gayunpaman, mayroon pa ring tanong si Zhang Yi na labis niyang ikinababahala. Lumapit siya kay Deng Xiantong, na naglalabas ng isang kahon ng gamot sa kanyang katawan at pinasok ito sa kanyang bibig. Ito ay dapat na isang uri ng nakapagpapagaling na gamot. Gaano karami ang alam mo tungkol sa mga kakayahan ni Epsilon sa Shenjing? Nagtanong si Zhang Yi tungkol sa kakayahan ng taong iyon. Siya ay isang napaka-steady na tao, at siya ay maingat sa anumang bagay na maaaring pumatay sa kanya. Kakaibang tumingin sa kanya si Deng Xiantong, paano ko malalaman? Sa tingin mo ba ay madaling ipaalam sa iyo ng mga tao ang ganoong mahalagang bagay? Zhang Yi daw, sa tingin mo hindi ba nakakatakot?
Kung ikaw ang nakakulong sa black and white kanina, sa tingin mo makakatakas ka? Hindi maiwasang kiligin si Deng Xiaotong nang maisip niya ang eksenang kanina lang. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Hanggat tapat ka at huwag mong tularan ang Gao Changkong na yon, hindi babagsak. Hindi babagsak sa iyo ang bagay na ito. Labis na hindi nasisiyahan si Zhang Yi nang marinig niya ang sagot ni Deng Xiaotong. Parang hindi mo rin alam ang pamilya Deng. Biglang naging malungkot si Deng Xiaotong. Agad na dumilat si Zhang Yi, ano ang tinitingnan mo? Niligtas ko ang iyong buhay ngayon lang. Ito ba ang iyong saloobin sa iyong tagapagligtas? Saglit na hindi nakaimik si Deng Xiaotong, ngunit nang pag-isipan niyang mabuti, talagang iniligtas ni Zhang Yi ang kanyang buhay. Hinawakan niya ito ng matagal at dahan-dahang sinabi, "Anyway, I guess it should be something similar to a head-dropping spell or curse. It must require something as a medium. Sa makatwid, mag-ingat sa mga bagay sa paligid mo." Pagkasabi nito ni Deng Xiaotong, may lumapit kaagad sa medical team. Ang pamilya Deng ay may sariling mga medikal na kawani na dumating upang suriin ang katawan ni Deng Xiaotong. Dumating dito ang mga tao mula sa departamentong medikal, marahil sa ilalim ng utos ni Zhu Zeng, kaya lalo na maraming mga medikal na kawani sa panig ni Zhang Yi. Captain Chaos, hindi ka ba komportable kahit saan? Seryosong tanong ng isang doktor kay Zhang Yi. Maraming bata at magagandang nurse sa paligid niya ang tumingin kay Zhang Yi na may paghanga at paghanga sa kanilang mga mata. Alam na nila ang lahat ng nangyari dito. Sa oras na ito, si Zhang Yi ang naging bayani ng buong Blizzard City. Ikinaway ni Zhang Yi ang kanyang kamay, okay lang ako at hindi ako nasugatan. Magpagamot ka ng ibang mga nasugatan na pasyente. Sinabi ng doktor na may seryosong mukha, sa palagay ko mas mabuting gumawa ka ng isang komprehensibong pagsusuri dahil kung minsan ang mga tao ay may mga nakatagong pinsala sa kanilang mga katawan sa panahon ng mga labanan. May sense ang sinabi ng doktor. Ang ilang mga nakatagong pinsala ay maaaring hindi nakikita sa ibabaw, ngunit maaaring aktwal na mga panloob na problema. Kung hindi mo ito napansin, maaari kang mawala ng pag-asa pagkatapos ng ilang sandali. Ngunit biglang naging maingat si Zhang Yi nang maalala niya ang sinabi ni Deng Xiaotong nang umalis siya. Komprehensibong inspeksyon. Hindi ba kailangang kumuha ng dugo para sa pagsusuri o kumuha ng ibang bagay mula sa katawan ng isang tao? Maingat na umatras ng ilang hakbang si Zhang Yi, no need, I have my own personal doctor. Bago pa makapagsalita ang doktor ay tumalikod na siya at umalis sa pinangyarihan. Pag-alis niya, parang nakita niya ang pagsisisi sa mga mata ng doktor. Bumalik si Zhang Yi sa kanyang villa sa Area D. Sa oras na ito, ang buong lungsod ay nasa ilalim ng batas militar, at ang mga miyembro ng Samsara team ay hinahanap para sa mga bakas at ang mga taong may kaugnayan sa kanila ay nililinis. Si Zhang Yi ay hindi interesado sa mga ito, ngunit sa buong araw, naririnig ng Blizzard City ang tunog ng mga sirena na dumaan. Sa oras na ito, si Zhang Yi ay walang paraan upang umalis at lahat ng panlabas na signal ng komunikasyon ay naharang. Hindi niya magawang makipag-ugnayan sa labas ng mundo, kaya humiga siya sa kama upang magpahinga. Nang maglaon, pinangunahan ni Tu Yunli ang koponan pabalik. Pagkatapos magpahinga, bumalik din ang Tengu team sa Blizzard City. Pagkabalik nila ay agad silang nakiisa sa operasyon para puksain ang mga rebeldeng walang tigil. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga tao ay may mga pribadong sundalo at dapat silang gumamit ng puwersa kapag pinipigilan sila. Pagkatapos ng ilang investigasyon, mabilis na natuklasan kung sino ang nakipagsabuatan sa AI. Napakalaki ng Blizzard City, at ang populasyon ng 2 milyon ay nahahati sa mahigpit na antas. Hindi mahirap malaman kung anong uri ng mga tao ang makikipag-ugnayan sa Samsara team. Bumalik din si Beili Changqing sa Blizzard City. Nakuha niya ang orihinal na kapangyarihan ni Dagong Yanjin at iniligtas ang kanyang buhay, na pumigil sa kanya na magdusa sa parehong kapalaran bilang Bayan Junwu. Pagkabalik ni Beili Changqing, agad siyang pumunta sa bahay ng dati niyang pinuno ng squad na si Wu Zhengheng. Nang magsimula ang rebelyon, nagdisarmahan siya sa alert system ng command center para sa Samsara team. Si Wu Zhengheng ay nasa bahay, nagbibigay ng gamot sa kanyang anak sa kama ng ospital, habang ang kanyang asawa ay nakikipagdaldalan sa tabi niya na may pag-aalala sa kanyang mukha. There's such a big thing happening in the city. It won't affect our family, right? Matanda Wu, bakit hindi ka bumalik kaagad para maiwasan ang pagsisi sa iyo ng amo mamaya? Hindi tumugon si Wu Zhengheng sa pagmamaktol ng kanyang asawa.
Ngumiti lang siya at tumingin sa anak sa kama, sabay subo ng milk powder. Ang kanyang anak ay may congenital heart disease na nagdulot ng mga komplikasyon pagkatapos ng katapusan ng mundo. Mahigit kalahating taon na siyang paralisado sa kama. Kahit kumakain, puro liquid food lang ang kinakain ko. Si Bailey Changqing ay dumating dito mag-isa. Wala siyang kasama. Nais lang niyang bigyan ng huling dignidad ang dating matandang kasama at pinuno ng squad na ito. Binuksan ni Bailey Changqing ang pinto at pumasok na puno ng galit ang mukha. Nang makita ito ng asawa ni Wu Zhengheng, natakot siya kaya mabilis siyang tumayo at hindi alam kung ano ang sasabihin. Mahinahong sinabi ni Wu Zhengheng, pumunta siya sa akin. Lumapit siya kay Bailey Changqing na may ngiti at nagsusumamo na sinabi, maaari ba akong magsabi sa iyo ng ilang salita bago ako sumama sa iyo? Matigas na tumango si Bailey Changqing. Ipinaliwanag ni Wu Zhengheng ang kanyang asawa sa kanyang harapan. Sa oras na ito, napagtanto ng kanyang asawa na may mali at hindi nagtagal ay nagsimulang umiyak. Walang pakialam si Bailey Changqing dito, galit lang ang nasa puso niya. Matapos ipaliwanag ni Wu Zhengheng ang lahat ng ito, nag-walk out sila ni Bailey Changqing. Bakit? Tinitigan siya ni Bailey Changqing. Bakit gusto mong maging taksil? Sagutin mo ako. Itinaas ni Wu Zhengheng ang kanyang ulo at tumingin sa malaking lalaki sa kanyang harapan at bumuntong hininga. Bata ka pa at pwede ka pang mangarap. Pero kung kaedad ko ka at kailangan mo ng pera ang asawa at mga anak mo, maiintindihan mo ako. Buong buhay ko pinaghirapan ko ang mga taong nasa itaas ko, pero sa huli, hindi ko man lang masuportahan ang asawa at mga anak ko. Sabihin mo, may dahilan pa ba ako para magsikap para sa kanila? Sa pagharap sa pagtatanong ni Wu Zhengheng, biglang hindi alam ni Bailey Changqing kung ano ang sasabihin. Kung bago ang katapusan ng mundo, sa orihinal na kakayahan ni Wu Zhengheng, lalo pa ang pagsuporta sa kanya, tiyak na maibibigay niya sa kanyang asawa at mga anak ang magandang kalagayan sa pamumuhay. Ngunit ngayon na ang katapusan ng mundo. Ang buhay ng tao ay parang isang piraso ng damo, at ang pagnanais na manatiling buhay ay isang malaking luho sa sarili nito. Kahit evergreen siya, kailangan pa rin niyang magsikap para magkaroon ng 3-bedroom apartment sa Area D. Nang makita ito ni Wu Zhengheng, napabuntong hininga siya at iniunat ang kanyang mga kamay, manalo o matalo, wala akong masasabi. Sana lang pagkatapos nilang dalawa ay mamatay, mailibing na ang kanilang. Hanggat mabubuhay ng maayos ang kanyang asawa at mga anak, wala siyang alalahanin tungkol sa kamatayan. Ang parehong sitwasyon ay nangyayari sa buong Blizzard City. Ang paghihimagsik ng Samsara team ay kinasangkutan ng napakaraming tao at napakalawak ng saklaw na ito ay nakakapanghina. Matapos makita ni Zhu Zeng ang ulat, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga na masyadong malalim ang layout ni Gao Changkong. Ginugol niya ang napakatagal na panahon sa pagsisikap na makakuha ng katanyagan at reputasyon at pagkatapos ay ikinonekta ang maraming puwersa sa Blizzard City. Para lamang sa aksyon ngayon. Malamig na bumuntong hininga si Lan Xincheng at sinabing may malamig na mga mata, ang mga taong ito ay talagang may balak na magrebelde. Ang kanilang krimen ay hindi mapapatawad. Zhu Shui, patayin silang lahat. Tiningnan siya ni Zhu Zeng ng malalim. Patayin sila. Marami sa kanila ay mahalagang teknikal na tauhan, at karamihan sa kanila ay hindi nagkasala ng. Hanggang dito na lang muna mga bossing, kung may gusto kayo na manhwa, gawan natin ng Tagalog, paki-comment lamang po sa ibaba, para mangawan natin agad natin ng recap. Salamat mga bossing sa suporta. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel natin, dahil malaking tulong ito sa akin, dahil gusto ko na makaipon at kumita ng pera, sa pagsusumikap katulad ng mga bida natin sa manhwa na nare-rebirth, kaya mga bossing, subscribe na bago pa ako ma-rebirth, hahaha, peace out. Tumango si Luyon, papasok ako sa piitan bukas, kaya magpahinga ka ng mabuti. Noong nakaraang taon, nagpapadala si Luyon ng ilang pagkain kada ilang araw. Ito ang ipinangako niya kay Lin Mohan na gagawin. Noong nakaraang taon, si Lin Mohan ay tinanggap sa Xiejing Academy bilang isa na estudyante sa Xihai City. Ngunit ayaw pumunta ni Lin Mohan dahil gusto niyang manatili at alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na si Lin Moyu. Sa sandaling pumunta ka sa Xiejing Academy, hindi ka na makakabalik ng hindi bababa sa 3 taon. Si Luyon ay patuloy na gumagawa ng gawaing pang-ideolohiya para kay Lin Mohan at nangako na aalagaan niyang mabuti si Lin Moyu. Noon lang pumayag si Lin Mohan na pumunta sa Xiejing Academy. Alam mo, sa isang lungsod tulad ng Xihai City,
napakarangal na magkaroon ng isang mag-aaral na maipasok sa Xiajing Academy.